Ang lalaking ito ay tinutugis na baon sa sulok ng salarin. Noong hindi na siya makalaban at malapit ng mamatay, biglang naglaho ang lalaki sa harap ng salarin, nagpunta sa isang makabagong mundo. Mula noon, siya ay naging manlalakbay sa panahon ng Joseon at makabagong mundo. Ang lalaki ay si Kim Beong-do, isang opisyal sa panahon ng Joseon. Noong 1674, pinatalsik ni Haring Sukjong ng Joseon si Reyna Inhayon at nilipol ang mga panig sa kanya. Nang bumagsak si Reyna Inhayon, si Reyna Jiang ay naluklok, ngunit pagkalipas ng 5 taon, ang panig ni Reyna Jiang ay gumawa ng masama, kaya si Haring Sukjong ay lubos na nabigo. Ipinatawag ng hari ang mga panig ni Reyna Inhayon upang lihim na magplano ng pagbabalik sa trono. Ngunit, ang plano ng hari ay natuklasan ng isang opisyal ng panig ni Reyna Jiang. Palihim siyang nagpadala ng salarin, binalak na patayin si Reyna Inhayon bago pa ang hari. Sa isang gabing malabo ang buwan at malakas ang hangin, ilang taong nakaitim ang lumipad sa bubong, lumakad sa pader, pumasok sa tirahan ni Reyna Inhayon. Sa oras na ito, si Reyna Inhayon sa silid ay nagbabasa ng lihim na sulat ng hari. Nang hawakan niya ang panulat para sumagot, pinatay ng mga nakaitim ang lahat ng gwardiya sa labas. Nang marinig ang labanan, agad na unawaan ni Reyna Inhayon na siya ay nasa panganib, ngunit sa oras na ito ay wala ng ibang paraan. Napilitan siyang lumuha, itinuloy ang pagsulat ng natitirang liham. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, isang kislap ng espada, tumalsik ang sariwang dugo sa papel. Ngunit ang dugong ito ay mula sa taong nakaitim, ang tauhan ng Hong Mungwan. Ang Jiaoli na si Kim Beong-do ay dumating sa tamang oras upang iligtas si Reyna Inhayon. Lumabas na naharang niya ang sulat kamay ng opisyal na nag-utos na patayin si Reyna Inhayon, kaya napigilan ang pagpaslang na ito. Pagkatapos, kailangang magmadali ni Beong-do sa palasyo para ibigay ang liham sa hari. Pag-alis sa tirahan ni Reyna Inhayon, hindi agad pumunta si Beong-do sa palasyo, kundi sa isang bahay aliwan, ipinagkatiwala ang lihim na sulat sa kanyang matalik na kaibigan na si Yeon-won. Alam niyang kumilos na ang panig ni Reyna Jiang, ang pagpunta sa palasyo ngayon ay tiyak na mapanganib, kaya ang pansamantalang pagtatago ng lihim na sulat ang pinakaligtas. Bago umalis, binigyan ni Yeon-won si Beong-do ng isang agimat, sinabing dalhin ito para sa kanyang kaligtasan. Sa daan sa bundok sa gabi, sunod-sunod na dumating ang mga salarin, sa tulong ng mga gwardiya, hirap na nakarating si Beong-do sa palasyo. Sinunod niya ang turo ng bating, nagpunta sa silid aklatan para hintayin ang hari, ngunit ang kanyang nahintay ay isa pang pangkat ng mga salarin. Lumabas na ang bating ay tauhan din ng panig ni Reyna Jiang. Sa makitid na silid aklatan, si Beong-do ay nabaon sa sulok ng mga salarin. Ginamit niya ang isang aklat upang harangin ang matalas na sandata na pilit ibinaba sa kanyang dibdib, ngunit ang aklat ay hindi nagtagal at agad na natusok. Sa mismong sandaling iyon, isang bagay na ikinamangha pati ng salarin ang nangyari. Biglang naglaho si Beong-do sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang magising si Beong-do, ang silid aklatan ay wala ng tao. Sa labas ay may mga taong dumadaan paminsan-minsan, ngunit hindi sila mukhang mga salarin. Sa gitna ng pagdududa, lumabas si Beong-do sa malaking pinto. Ang sumunod na tanawin ay lalong ikinagulat niya. Isang pangkat ng mga taong kakaiba ang suot ang abala sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Ang kilalang palasyo ay biglang naging kakatwa at banyaga. Dahil ang lahat sa kanyang harap ay higit sa kanyang alam, tumayo siyang tulala sa pwesto at hindi alam ang gagawin. Sa oras na ito, isang babae mula sa likod ang tumapik sa kanyang balikat, nagpakilalang aktres na gaganap bilang Reyna Inhayon sa pelikula at gustong malaman kung ano ang papel ni Beong-do. Ano kaya ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Sa ilalim ng kalmadong mukha ni Beong-do ay isang unos sa loob ng kanyang isipan. Ngunit kahit anong isip ay wala siyang mahanap na bakas, tinanong na lang niya ang babae kung siya ay nananaginip o patay na. Ang babae ay si Hee-jin, isang aktres. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa film set para mag-audition sa papel ni Reyna Inhayon sa isang drama. Hindi inasahan ni Hee-jin na makakatagpo ng kakaibang tao sa film set, ngunit tiyak na hindi ito nananaginip o patay na kundi mukhang isang taong may problema sa pag-iisip. Ang mga salita ni Hee-jin ay nagpadama kay Beong-do na hindi siya naligaw sa guni-guni, kundi napunta lang sa isang kakaibang lugar. Habang hindi nakatingin si Hee-jin, bumalik siya sa silid aklatan ng Hong Mungwan. Nag-isip si Beong-do ng saglit, biglang inilabas ang agimat na ibinigay ni Yeon-won at binasa ang mga titik sino na nakasulat doon. Kapag dumating ang tamang oras, sa gitna ng panganib ay tiyak na magliligtas ng tao. Sa isang kislap ng mata, ang mga naguhong estante ng aklat ay muling lumitaw sa paligid. Bumalik na si Beong-do sa kanyang sariling panahon. Iniwasan niya ang mga gwardyang naghahanap sa palasyo at lumisan sa palasyo. Ang balita tungkol sa pagliligtas ni Beong-do kay Reyna Inhayon ay nakarating na sa opisyal. Hindi niya maiwasang hinalain na madalas magkita si Beong-do at ang hari. Ang kanyang kilos ay maaaring iniutos ng hari para kumuha ng ebidensya ng pagtataksil ng panig ni Reyna Jiang. Kaya naman, ang pagbawi sa lihim na sulat ay lalong naging apurahan. Sa oras na ito, ang salarin ay nagdala ng balita. Natagpuan niya ang isang mahalagang tao, walang iba kundi si Yeon-won. Kilala ng opisyal si Yeon-won, isa siyang gisaing, ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay alipin ng pumanaw na asawa ni Beong-do. Pagkarinig nito, agad na nagsama ang matandang opisyal ng mga tao upang dakpin si Yeon-won. Nais niyang gamitin ang buhay ni Yeon-won bilang pusta. Kung mahal siya ni Beong-do, tiyak nalilitaw siya upang magligtas. Sa kalaliman ng gabi, pinag-isipan ng opisyal ang pagkatao ni Beong-do. Sa paglilinis ng
ng panig ni Reyna Inhayon noon, ang buong pamilya niya ay namatay sa kanyang mga kamay. Inakala niya na ang pagkawala ng kapangyarihan ng pamilya ni Buong Do ay parang ibong bali ang pakpak, walang magagawa. Kaya ginamit niya ito upang ipakita ang awa ng panig ni Reyna Jiang sa madla para makuha ang loob nila. Nakaligtas si Buong Do at nakakuha pa ng maliit na tungkulin sa palasyo na hindi gaanong mahalaga. Ngunit hindi inakala ng opisyal na sa loob ng maraming taon, nagtiis si Buong Do, lihim na nag-aral ng sining ng pakikipaglaban para lang maghintay ng pagkakataong makaganti. At si Yuon Wol ay ang tao ring biglang lumitaw sa tabi niya ilang taon na ang nakararaan. Kung iisipin ngayon, ang mga piyesa ni Buong Do ay matagal nang nailatag. Sinisisi ng matandang opisyal ang sarili sa pagiging pabaya. Sa oras na ito, si Buong Do ay nagtatago sa isang templo sa bundok. Ang agimat na iyon ay iginuhit mismo ng punong monghe. Nais malaman ni Buong Do ang lihim ng agimat, ngunit sa kasamaang palad ang punong monghe ay may nilakad sa labas. Napilitan si Buong Do na pansamantalang magtago sa templo. Noong araw na iyon, isang katulong ang nagmamadaling dumating para ibalita kay Buong Do na si Yuon Wol ay dinakip ng opisyal. Mabilis na nag-isip si Buong Do, mahinahong tinanong ang katulong kung hinahanap ba ng kalaban ang liham. Dahil kailangang tiyakin ni Buong Do kung alam ng opisyal na ang lihim na sulat ay nasa kamay ni Yuon Wol. Ngunit ang sagot ng katulong ay nagpakitang hindi pa alam ng kabilang panig. Ang pagdakip kay Yuon Wol ay para lamang pilitin siyang lumitaw. Sa panig ni Hee-jin, opisyal na siyang sumali sa pangkat ng pelikula, kahit bida siya ay isa lamang siyang baguhang wala pang pangalan. Samantala, ang papel ni Reyna Jiang sa pelikula ay ginagampanan ng sikat na bituing si Na-jung. Pagkalitaw pa lang, ginamit na ni Na-jung ang kanyang katayuan upang gipitin si Hee-jin. Nang matapos ang dalawa sa pag-aayos para sa poster, bumulong si Na-jung at minaliit na nakuha ni Hee-jin ang papel na ito sa pamamagitan ng madayang paraan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kaunting pag-aalala kay Hee-jin. Lumabas na ang dating kasintahan niyang si Dong-min ang tumulong ng palihim. Siya ang gumanap na bidang lalaki sa pelikulang ito at sa pag-asang magkabalikan sila ni Hee-jin, tinulungan niya itong makuha ang papel. Sa pag-iisip na bigla siyang naging taong dumaan sa likod, ang tiwala sa sarili ni Hee-jin ay nagsimulang maglaho habang nakikita ang maraming reporter sa bulwagan. Nakaramdam siya ng pagsikip ng dibdib. 0 minuto bago magsimula ang press conference, nagmungkahi si Hee-jin na lumabas muna para magpahinga. Naglalakad siyang mag-isa sa bundok sa likod ng film set nang biglang may kakaibang hangin na umihip. Lumingon si Hee-jin at laking gulat na nakakita ng isang lalaking nakasuot ng pangsinaunang damit na nakakabayo at mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Agad na sumigaw si Hee-jin at napaupo. Sa takot na mabangga niya, ang nakakabayo nang makita si Hee-jin ay biglang huminto at nahulog sa kabayo. Ang dalawa ay nagkatitigan sa gulat. Nakilala ni Hee-jin na iyon ang lalaking nakita niya sa film set noong gabing iyon. Si Buong Do ay kakatapos lang patayin ang salaring humahabol sa likod. Tinanong muli si Hee-jin kung ano ba talaga ang lugar na ito. Ngunit bago pa makasagot si Hee-jin, ang kakaibang hangin ay muling humihip. Ang bangkay ng salarin ay mabilis na natuyo at nabulok hanggang sa tuluyang naglaho. Si Buong Do ay hindi pa nakakita ng ganoon kakaibang pangyayari. Hindi niya alam kung ito ba ay bagay na nangyayari lamang sa mundo ni Hee-jin. Pagkatapos magsalita, lumingon si Buong Do at nakitang si Hee-jin ay lubos na natigagal sa tanawin sa harap niya. Nagdilim ang paningin at nahimatay. Nang muling idilat ni Hee-jin ang kanyang mga mata, nakahiga na siya sa ospital. Ikinuwento niya ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Nang mag-isa siya sa gubat, nakakita siya ng lalaking nakajuseon, nakakabayo siya at pumatay pa ng ibang tao. Ang kwento ni Hee-jin ay lalong nagpaniwala sa manager na dahil sa tindi ng pagod ay nagsimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. Inihagis ng manager ang bag sa kanya, minadali si Hee-jin na tawagan ang kanyang ina para mapanatag ito. Ngunit hinalughog ni Hee-jin ang buong bag at hindi mahanap ang kanyang telepono, sa halip ay nakapanya ang isang agimat. Lumabas na nang mahimatay si Hee-jin, ang mga gamit sa kanyang bag ay nagkalat sa lupa. Ang mga ito ay tinulungang pulutin ng ibang mga tauhan. Ang agimat na ito ay maaaring nahulog ng ibang tao. Ginamit ni Hee-jin ang telepono ng manager upang tawagan ang kanyang numero, ngunit sa kabilang linya ay walang sumasagot. Binuksan ng manager ang sistema ng nabigasyon ng telepono ni Hee-jin at natuklasang ito ay nasa isang sulok ng palasyo. Ngunit si Hee-jin ay medyo nalilito. Malinaw na nahulog niya ang telepono sa gubat. Bakit ito lumitaw sa palasyo sa film set? Sa oras na ito, si Buong Do ay mausisang nakatingin sa metal na bagay sa kanyang kamay. Ito ay parisukat, marunong magliwanag at mayroon ding tunog, ngunit hindi niya alam kung para saan ito. Ngayon, pagkaalis sa templo, muling tinugi si Buong Do sa daan. Nang ang buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan, muli siyang naglakbay sa panahon patungo sa makabagong mundo at nakatagpo si Hee-jin. Matapos siyang mahimatay, lalapit sana si Buong Do para tingnan, ngunit isang pangkat ng mga tauhan ang mabilis na dumating. Napilitan si Buong Do na magtago agad, hanggang sa makaalis ang mga taong iyon. Doon lang natuklasan ni Buong Do na hindi niya sinasadyang nahulog ang agimat. Nang bumalik sa dating pwesto para maghanap, hindi sinasadyang napulot niya ang telepono ni Hee-jin. Dahil wala na ang agimat, hindi makabalik si Buong Do sa kanyang sariling panahon, kaya napilitang magtago sa bahagi ng palasyo sa film set. Matapos ang isang gabing pag-iisip, napagtanto ni Buong Do na ang mga titik na ang oras ay dumating sa agimat ay tumutukoy sa pagiging nasa iisang espasyo. Ngunit dumadaan sa magkaibang agos ng panahon at siya ang taong nakapasok sa daang iyon. Gamit ang kanyang alaala tungkol sa palasyo, dumiretso siya sa pinto ng palasyo. Gayunpaman, ang siksikang mga sasakyan ng makabagong
lipunan ay muling nagbigay ng gulat sa pandama ni Buongdo. Sinubukan niyang kumalma, inisip ang matatayog na gusali sa harap bilang mga bahay na may mababang laryo ng kanyang panahon. Sa paraang ito, tinanggap niya ang pagbabagong ito ng mabilis hanggat maaari, habang ang mga tauhan ng pelikula ay dumadaan sa kanyang likuran. Mula sa kanilang usapan, nalaman ni Buongdo na dahil na ospital si Reyna In-hayon ay nagbago ang schedule ng shooting. Bilang matalinong tao, agad iniugnay ni Buongdo si Hee-jin na nakatagpo niya sa gubat. Sa unang pagkita, nagpakilala ang babaeng ito bilang si Reyna In-hayon. At ang kanyang agimat ay malamang na napulot nito. Agad sumunod si Buongdo sa pangkat ng mga tauhan, kumuha ng isang set ng makabagong damit. Batay sa pagmamasid sa pananamit ng iba, ginawa niya ang sarili na isang makabagong tao nang walang anumang pakiramdam na naliligaw. Gustong mahanap ni Buongdo si Hee-jin at upang mas madaling kumilos, kailangan niyang makihalo sa maraming tao rito. Sa silid sa ospital, biglang nakapanood si Hee-jin ng isang balitang panlipunan. Kahapon, sa isang kalye ay may biglang lumitaw na isang kabayo. Batay sa anyo nito, hinulaan ng mga dalubhasa na ito ay mula sa sinaunang panahon ng Joseon. Inakala na lamang ng reporter na ito ay kabayong nawawala mula sa isang pangkat ng pelikula. Pagkakita rito, tuwang-tuwang sumigaw si Hee-jin dahil ang kabayong ito ay ang mismong kabayong sinakyan ni Buongdo kahapon. Ang pagkita nito ay hindi direktang nagpatunay na ang karanasan ni Hee-jin ay hindi panaginip, ang kanyang telepono ay maaaring nasa kamay rin ng lalaking iyon. Dahil sa labis na pagtataka, binaliwala ni Hee-jin ang lahat, binuksan ang nabigasyon ng telepono ng manager at dumiretso sa film set, sabik na mahanap ang telepono at para makita na rin kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Palihim na pumasok si Hee-jin sa palasyo, habang naghahanap ay bigla siyang hinila ng isang lalaki para magtago sa gilid. Tiningnan niya itong mabuti, ito nga ang sinaunang lalaki na kanyang nakatagpo. Hindi inakala ni Buongdo na muling makikita si Hee-jin ng ganoon kabilis. Sa loob niya ay labis ang kagalakan. Agad siyang nakiusap kay Hee-jin na ibalik siya sa kanyang sariling panahon. Ang pangungusap na ito ay lalong nagpagulo kay Hee-jin na noon pa ay nalilito na. Ngunit dahil ang film set ay hindi lugar para sa matagal na usapan, napilitan siyang isakay si Buongdo sa kotse, bumalik sa ospital para doon mag-usap ng masinsinan. Sa oras ng kanilang pagsasama, napagtanto ni Hee-jin na ang lalaking ito ay talagang hindi tao ng panahong ito. Hindi marunong magbukas ng pinto ng kotse, hindi marunong magsuot ng seatbelt, at lalong hindi pa nakakakita ng ospital. Mausisang pinagmamasdan ni Buongdo ang mundong ito at tinanong si Hee-jin kung gaano nakatagal ang lumipas mula sa panahon ni Haring Sukjong ng Joseon. Nagbilang si Hee-jin, hindi kulang at hindi sobra, mahigit 300 taon. Si Buongdo sa loob niya ay labis na nayanig, hindi akalaing nakarating siya sa ganoon kalayong hinaharap. Sinabi niya kay Hee-jin na siya ay isang opisyal sa panahon ni Haring Sukjong, kaya wala siyang alam sa mga bagay rito. Ngunit hindi naniwala si Hee-jin sa kanyang salita. Napilitan si Buongdo na pasabihan siyang hanapin ang agimat, kailangan lang maglakbay sa panahon sa harap niya para mapatunayan ang kanyang sinabi. Nang mahanap ni Buongdo ang agimat sa loob ng banyo, biglang pumasok si Najung ng may galit at ginamit ang pumpo ng bulaklak para malakas na ihampas sa mukha ni Hee-jin. Lumabas na hinala ng dating kasintahan na ang biglang pagkahimatay ni Hee-jin ay dahil inatake siya ni Najung ng palihim. Bilang ganti, naglabas siya ng balita na nagpapahiwatig na binubuli ni Najung ang baguhan sa film set. Nang makitang inaapi si Hee-jin, hindi na natiling tahimik si Buongdo. Agad niyang itinulak si Najung palabas ng silid. Hinawakan ni Hee-jin ang sugat sa mukha at malungkot na naiyak. Binigkas ni Buongdo ang isang lumang kasabihan, kapag ang mga bagay ay hindi pa malinaw, hayaan lang lumipas ang oras, ang lahat ay magkakaroon ng likas na bunga, hindi kailangang magalit dahil doon. Kahit hindi lubos na naunawaan ni Hee-jin ang lumang salitang ito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-alo. Habang nagbibihis si Buongdo, sinabi ni Hee-jin sa kanya ang kanyang pangalan at nais isulat ang kasabihang binanggit niya, ngunit sa loob ng banyo ay unti-unting nawala ang ingay. Itinulak ni Hee-jin ang pinto para tingnan at nakitang naglaho na si Buongdo. Naiwan na lang sa sahig ang makabagong damit na kanyang isinuot at ang kasabihang nakasulat gamit ang lipstick sa salamin. Matapos basahin ang engkanto, agad na bumalik si Buongdo sa panahon ni Haring Sukjong. Nagmamadali siyang pumasok sa palasyo para harapin ang hari. Ang opisyal nang marinig ang balita mula sa eunuko na kinakausap ng hari si Buongdo at may dala pa itong liham ay nakaramdam ng hindi maganda. Ngunit ang iniharap ni Buongdo sa hari ay isang tula lamang na siya mismo ang sumulat. Pagkatapos, lumingon siya at ibinigay ang lihim na sulat sa opisyal kapalit ng kaligtasan ni Yeonwol. Nang makuha ng opisyal ang lihim na sulat ay agad itong sinunog. Tinuya si Buongdo na hindi akalaing dahil lang sa isang katulong ay tinalikuran ang pagkakataong baguhin ang politika. Nang marinig ito, si Buongdo ay nagpakita rin ng isang malalim na ngiti. Sinabing ang pagbibigay niya ng lihim na sulat ay hindi nangangahulugang talo siya, kundi mayroon lang siyang mas malakas na alas. Pagkaalis sa palasyo, isinama ni Buongdo ang kanyang lingkod pabalik sa gubat. Nais niyang subukan ang mga panuntunan sa paggamit ng agimat. Dahil ang bawat paglalakbay sa panahon noon ay tuwing nasa bingit ng kamatayan, kaya inutusan ni Buongdo ang lingkod na panain siya. Ang hiling na ito ay ikinagulat ng lingkod, ngunit hindi niya matanggihan ang utos ng amo, kaya nanginginig na nagpakawala ng pana patungo kay Buongdo. Ang himala ay, sa mismong sandaling tatagos na ang pana sa katawan ni Buongdo. Naglaho na siya, bumalik si Buongdo sa silid sa ospital ni Hee-jin. Nang makitang mag-isa si Hee-jin, may pag-aalalang tinanong ni Buongdo kung inaapi pa ba siya ng babaeng iyon. Isang init ang bumalot sa puso ni Hee-jin.
Sa katunayan, sina Jung ay takot din sa lalaking lumitaw sa silid sa ospital noong araw na iyon, sa takot na ibunyag nito ang kanyang paghampas kay Hejin. Kaya naman, sa panahong ito ay mas nanahimik na siya, hindi na nang aaway kay Hejin. Nang mabalita ang hindi naapi si Hejin, napanatag din si Bongjo, pagkatapos, nakiusap siya sa kanya ng isa pang pabor, ang humanap ng kasaysayan ng Joseon. Bilang kapalit, nagbigay ng hiling si Hejin kung makapupunta si Bongjo ng mag-isa sa parke sa hilaga ng ospital. Dadalhin niya ito sa silid aklatan. Hawak ni Bongjo ang anting-anting, sa isang iglap, bumalik siya sa kagubatan, nang makitang parang multong naglaho at muling lumitaw si Bongjo, ang katulong ay lubos na nasinda. Ngunit sa mukha ni Bongjo ay hindi maikubli ang tuwa, dahil sa anting-anting na ito, maraming bagay ang mas magiging madali. Walang imik, agad siyang nagpatulong sa katulong na tukuyin ang hilaga. Kailangan niyang tuparin ang pangako kay Hejin na magkita sa parke sa hilaga. Sa dalawang magkaibang agos ng panahon, sabay na kumilos sina Hejin at Bongjo patungo sa parke. Nang gabing iyon ay bumuhos ang malakas na ulan. Nagmaneho si Hejin patungong parke para maghintay, ngunit matagal na ang lumipas ay hindi pa rin sumisipot si Bongjo. Nagsimulang maramdaman ni Hejin na katawa-tawa siya, na umaasa sa isang pangakong hindi makatuwiran. Sa sandaling iyon, ang anino ni Bongjo ay lumitaw sa labas ng bintana. Ang malungkot na mukha ni Hejin ay agad na nagliwanag muli. Si Bongjo, kahit na sinaunang tao, ay may pambihirang kakayahang makibagay. Gamit ang kanyang talino, sa unang sakay pa lang sa elevator, kaya na niyang kumilala ng mga numerong Arabo. Matapos mahanap ng dalawa ang kailangang kasaysayan, agad itong binasa ni Bongjo. Nakatala sa kasaysayan, sa huli ay sinundo ni Haring Sukjong si Reyna Inhayon pabalik sa palasyo, habang si Reyna Jiang at ang punong eunuko ay parehong nagpakamatay. Nang malaman na ang layuning kanyang ipinaglalaban sa kanyang panahon ay nagtagumpay din sa wakas, si Bongjo ay lubos na natuwa. Lumingon siya kay Hejin, nais malaman sa panahong ito kung paano ipinapahayag ng lalaki at babae ang kanilang kagalakan. Sumagot si Hejin na kahit ano ay pwede. Pagkatapos magsalita, niyakap siya ng mahigpit ni Bongjo. Ang yakap na ito ay nagpatibok sa puso ni Hejin. Sinisi niya si Bongjo na isang likas na eksperto sa panliligaw. Sa likod ng inosenteng anyo ay laging may nakakaakit na bighani ng isang maginoo at mabait na iskolar. Upang palamigin ang mabilis na tibok ng puso, pumunta si Hejin sa counter at uminom ng sunod-sunod na baso ng tubig. Pagbalik sa silid-aralan, nakilala siya ng ilang mga tagahanga, kaya napilitan si Hejin na mabilis na hilahin si Bongjo paalis. Sino ang mag-aakala na lalong dumami ang tao na pumapaligid sa pinto ng elevator? Sa sandaling ito, malakas na hinila ni Bongjo si Hejin pamasok sa loob ng elevator. Sa loob ng elevator, inilabas ni Bongjo ang anting-anting, naghahandang bumalik sa sinaunang panahon. Nang makitang aalis na siya, si Hejin ay nakaramdam ng lungkot. Bigla siyang nabigla at lumapit sabay halik kay Bongjo. Saka sinabi sa kanya na ito ang ritual ng pagpapaalam sa panahong ito, at sinabing tandaan niya itong mabuti. Matapos halikan si Bongjo, nagkunwari si Hejin na walang nangyari, lumabas ng elevator para ihatid siya pabalik sa parke sa hilaga. Sa sandaling ito, biglang sumulpot ang manager mula sa isang kanto. Dahil may naamoy na mali siya, agad niya silang pinasakay sa sasakyan. Habang nasa daan ay patuloy na nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bongjo. Si Hejin lang ang natataranta. Idinahilan niya na para mas maunawaan ang pinagmulan ng karakter. Inanyayahan niya si Bongjo bilang guro sa kasaysayan. Ngunit sinulyapan ng manager ang gwapong si Bongjo. Pakiramdam niya ay wala itong katiting na pagkamakaluma ng isang guro ng kasaysayan. Sa halip, mukha siyang tipo ni Hejin. Pagkatapos, binalaan ng manager si Bongjo, mag-ingat baka gamitin ni Hejin ang pag-aaral para akitin siya. Nang makitang hindi alam ni Bongjo ang kahulugan ng akitin, idinagdag ng manager na ingatan ang iyong mga labi. Si Hejin ay madaling madala ng damdamin. Ang sinabing ito ay agad nagpaalala kay Bongjo sa halik sa loob ng elevator, kaya napayuko siya at napangiti. Si Hejin naman ay tila tinamaan, sinisi ang manager dahil hindi man lang siya binigyan ng mukha. Ngunit ang mas nakakahiya ay nasa huli, matapos ihatid si Bongjo sa parke sa hilaga. Nakipagkamay ang manager bilang paalam. Nag-usisa si Bongjo kung may iba pa bang paraan ng pagpapaalam. Ipinakita ng manager ang pagkaway at sinabing bukod sa dalawang ito ay wala na siguro. Habang nag-uusap silang dalawa, namula na ang mukha ni Hejin. Sa sobrang hiya ay hindi niya magawang itingala ang ulo sa likurang upuan. Hindi niya akalain na ang kasinungalingang inimbento para itago ang kanyang nararamdaman ay mabilis na nabunyag ng kasama. Hindi rin alam kung nahulaan ba ni Bongjo ang nasa loob niya. Pag-uwi sa bahay, tumawag ang dating nobyong si Jongmin para kumustahin ang kaligtasan ni Hejin dahil nakita niya sa internet ang kinuha ng isang tao na larawan ni Hejin sa silid aklatan ngayong gabi. Nagmadaling nagpaliwanag ang manager na pumunta lang si Hejin para tumingin ng ilang dokumentong pangkasaysayan. Ang bilis ng pagkalat ng impormasyon sa internet ay sapat na para matakot ng bahagya si Hejin. Kung gayon, ang imahe niya at ni Bongjo na naghahalikan sa elevator ay kinuha rin ng surveillance camera. Baka bukas ay mabunyag na ito. Sa sitwasyong ito, napilitan si Hejin na magsabi ng totoo sa manager. Matapos marinig, sumigaw ang manager sa takot. Agad na ibinalik si Hejin sa silid ng monitoring ng silid aklatan.
Nag-imbento siya ng dahilan para makita ang key. Ngunit sinabi ng gwardiya na ang key na nais nilang suriin ay nasira, walang naitalang anuman. Agad na nakahinga ng maluwag ang manager at si Haejin. Sa gitna ng swerte, nakita ni Haejin sa monitor na muling pumasok si Bongjo sa silid aklatan. Habang kausap pa ng manager ang gwardiya, tahimik na pumunta si Haejin sa istante kung nasaan si Bongjo at hinila siya sa sulok na hindi abot ng key. Paalala ni Haejin kay Bongjo, iba na ngayon kaysa noong 300 taon na ang nakalipas. Bawat galaw sa pampublikong lugar ay may nagmamasid, isang pagkakamali lang ay kukunin ka na ng mga pulis. Nang marinig ito, sinabi ni Bongjo na sa pagkakataong ito ay iniligtas siyang muli ni Haejin, tila bawat pagkikita natin ay nakatakda na ng tadhana. Ang mga salitang ito ay muling nagpagulo sa puso ni Haejin, kaya hindi niya matukoy kung talagang nagpapasalamat si Bongjo o nanunukso lamang muli. Sa pagbabalik na ito, nais ni Bongjo na saliksikin ang sarili niyang kapalaran. Sa sandaling iyon, tumawag ang manager para madaliin si Haejin na umalis, kaya napilitan si Haejin na tumalikod para magpaalam kay Bongjo. Tungkol sa pagpapaalam, nanatiling matigas ang ulo ni Haejin at hindi umamin, muling ipinaliwanag kay Bongjo na ang mundong ito ay may maraming paraan ng pagpapaalam at ang halik ay ang pinakamagalang at formal na paraan. Sa pagkakataong ito, alam na ni Bongjo na ang pag-aaral ay dapat may gawa. Bago umalis si Haejin, hinila niya ito sa sulok na tago sa cave at hinalikan siya. Ngunit pakiramdam pa rin niya ay may kakaiba. Noong 300 taon na ang nakalipas, ang halik ay para lamang sa magkasintahan. Hindi akalaing ngayon ay ginagamit na sa pagpapaalam. Pero kahit gaano pa ito kawalang katwiran, basta't itinuro ni Haejin, pinaniniwalaan ito ni Bongjo. Muling inilabas ni Bongjo ang kasaysayan para magbasa. Hindi akalaing nalaman na ang kanyang kapalaran sa hinaharap ay punong-puno ng paghihirap. Hindi lamang siya pinaratangan ng pagtataksil ng mga opisyal at pinuno at saka dinakip, kundi mamamatay din siya dahil sa sakit habang ipinatatapon. Dahil alam na ang hinaharap, nagsimulang maghanda si Bongjo ng paraan para lumaban. Dinala muna niya si Jungon sa isang ligtas na lugar. Ngunit kung siya mismo ang tatakas, tiyak na lilikha ito ng mas malaking gulo. Kasabay nito, nais din malaman ni Bongjo kung totoo ang nakasulat sa kasaysayan. Kaya naman, nagpasya siyang huwag munang lumaban, hayaan ang lahat na mangyari ng natural, ang pahirapan at ipatapon. Matapos lumabas ng ospital, nagsimulang mag-shooting si Haejin. Lumipas na ang kalahating buwan. Sa loob ng panahong iyon ay hindi nagpakita si Bongjo, kaya si Haejin ay labis na nangulila. Noong araw na iyon, matapos ang shooting, nakatagpo ni Haejin ang manunulat ng pelikula. Nag-usisa siya kung may kilala ang manunulat na opisyal na ang pangalan ay Kim Bongjo na nabuhay sa ilalim ng panahon ni Haring Sukjo. Kahit walang alaala sa taong ito, ang manunulat ay masayang naghanap para kay Haejin at sinabing ang taong ito ay naging top-notcher sa pagsusulit. Ngunit pagkatapos dahil sa pagtataksil ay pinahirapan, sa huli ay namatay sa daan ng pagpapatapon. Hinanap ni Haejin ang petsa sa kasaysayan, bukas na ang araw ng kamatayan ni Bongjo. Ang balitang ito ay nagpagulo sa isip ni Haejin. Sa daan ng pagpapatapon, si Bongjo ay patuloy na pinupuntirya ng mga mamamatay taong pinadala ng punong ministro. Una ay nilason ang kanin, ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay pinadala ang mga mamamatay tao para direktang umatake. Dahil ang punong ministro ay laging natatakot sa sinabi ni Bongjo na mayroon pa siyang ibang alas na hawak sa kanyang kamay. Hawak ni Bongjo ang anting-anting para labanan ang pagtugis ng mga mamamatay tao. Sa oras ng bingit ng kamatayan, muling gumana ang anting-anting. Dahil muling naglaho sa harap ng mga mamamatay tao. Ayon sa kasaysayan, ang araw ng kamatayan ni Bongjo ay lumipas na ng 3 araw. Si Haejin ay malungkot pa rin araw-araw. Kahit na ang kanyang bagong pelikula ay ipalalabas na, wala siyang naramdamang tuwa. Sa ilalim ng pagtatanong ng manager, sinabi ni Haejin na ang taong nakilala niya mula 300 taon na ang nakalipas ay namatay na noong 3 araw pa ang nakalilipas. Umiyak pa siya at dumaing na ang kanyang buhay pag-ibig ay sawi. Ang taong gusto niya, kung hindi man loloko ay namamatay ng maaga. Sa sandaling ito, ang telepono ni Haejin ay tumunog mula sa isang hindi kilalang numero sa isla ng Jeju. Nag-aalinlangan siyang sumagot, sa kabilang linya ay narinig ang tinig ni Bongjo. Lumalabas na ang isla ng Jeju ang lugar kung saan ipinatapon si Bongjo. Matapos maglakbay sa panahon, kumuha siya ng isang pares ng damit at sa pasyalan, kinuha niya ang isang travel guide at pera sa loob ng bag ng isang turista. Gamit ang kanyang pambihirang galing sa pagmamasid at pag-unawa, mabilis na natutunan ni Bongjo kung paano bumili ng mga gamit. Ginaya rin niya ang gupit ng buhok ng mga lalaki ngayon, ginupit ang sariling buhok ng maikli na hindi pa huhuli sa galing ng isang barbero. Nais bumalik ni Bongjo sa Seoul. Ayon sa mapa ng trapiko, ang pinakamabilis na sasakyan ay ang eroplano sa itaas. Sinunod ni Bongjo ang mga hakbang sa travel guide, natutunan ang paggamit ng pampublikong telepono. At ang numero ni Haejin na nakita niya noon ay naisulat na niya sa kanyang isip, kaya naman nagkaroon ng tawag mula sa isla ng Jeju para kay Haejin pagkaraan ng 3 araw. Nang malaman na ang taong gusto niya ay buhay pa, ang mukha ni Haejin ay agad na nagliwanag muli. Sa telepono, tinanong siya ni Bongjo tungkol sa pagsakay sa eroplano. Ngunit ang pinakamahalagang problema ay wala si Bongjo na pagkakakilanlan sa panahong ito. Hindi ito naging mahirap para kay Haejin. Bumaling siya para humiram ng ng isang kaibigang lalaki na maihitsurang medyo kahawig ni Bongjo. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa isla ng Jeju para sunduin siya. Sa screen ng DC sa lobby ng paliparan ay ipinapalabas ang pelikula ni Haejin. Nang makita si Haejin sa kasuotan ni Reyna In Haeon sa screen, noon lang naintindihan ni Bongjo kung ano ang isang artista. Nakita ni Haejin na medyo nagulat ang mukha ni Bongjo. Inisip niya na tiyak na nararamdaman nito na ang kanyang dating ay hindi bagay sa totoong Reyna In Haeon. Tutal ay nakita na ni
ni Bongjo ang tunay na Reyna Inheon. Ngunit itinatwa ito ni Bongjo. Naramdaman lang niya na si Haejin sa tradisyonal na kasuotan ay isang napakagandang dilat. Nang marinig iyon, lihim na natuwa si Haejin, habang ang dalawa rito ay masayang nagkakasundo. Ang manager naman sa kabilang panig ay labis na sumasakit ang ulo. Matapos makita si Bongjo, nagmadali siyang isama si Haejin na bumili ng tiket sa eroplano pabalik. Balak sana niyang sadyang huwag sumabay sa flight ni Bongjo. Ngunit direktang bumili si Haejin ng 3 tiket sa iisang flight. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Bongjo na sasakay ng eroplano, nais niyang nasa tabi nito. Habang naghihintay ng lipad, ang 3 ay pumunta sa isang cave para magpahinga. Nang makitang si Haejin ang nagbabayad, muling nakaramdam ng inis ang manager sa pag-aakalang si Bongjo ay isang manggagamit lamang. Agad niya itong tinawag sa isang tabi, nagtanong mula sa pinag-aralan hanggang sa katayuan ng pamilya. Matapat na sumagot si Bongjo, nagtapos sa Sungkyunkwan, ang bahay ay nasa sentro ng Seoul, ang mga ninuno ay pawang mga opisyal ng gobyerno. Ang impormasyong ito kung ituturing sa modernong panahon, si Bongjo ay tunay na isang mayamang anak ng opisyal. Inisip ng manager na kung talagang makikipag-date sa kanya si Haejin, marahil ay hindi naman masyadong lugi. Bukod dito, mukhang mahinhin at disente si Bongjo, tila isang mabuting tao. Sa loob ng cave, maingat na pinunasan ni Bongjo ang bakas ng cream sa labi ni Haejin, dahilan upang mamula-muli ang kanyang mga pisngi. Mag-subscribe sa channel na Jin80 upang hindi mapalampas ang mga kaabang-abang na video. Nakaupo si Bongjo nang mag-isa sa hanay ng upuan sa likuran ni Haejin, habang sa hanay ng upuan sa harap, naroon din ang dating nobyong si Jeongmin at si Najung. Lumalabas na ngayong araw, silang dalawa ay pumunta rin sa isla ng Jeju para kumuha ng mga larawan. Nang pabalik na ay nagkataong nagkita ng ganoon, nagrereklamo si Jeongmin dahil hindi nakabili ang kanyang manager ng tiket sa first class. Habang tumitingin sa paligid, muli niyang napansin si Bongjo. Agad niyang naalala na nakita na niya ang lalaking ito na pasulput-sulpot sa tabi ni Haejin, kaya pinanindigan niyang isa itong baliw na stalker. Upang protektahan ang kaligtasan ni Haejin, lihim na nakiusap si Jeongmin sa mga tauhan ng eroplano na makipag-ugnayan sa mga pulis. Ihintayin ang paglapag ng eroplano para arestuhin si Bongjo. Ang balitang ito ay kumalat sa mga tauhan sa loob ng eroplano. Napansin ni Bongjo na may hindi tama sa pamamagitan ng natatarantang mukha ng flight attendant. Lumingon din si Jeongmin, binigyan si Bongjo ng isang babalang tingin. Sa huli, hindi na nakatiis si Jeongmin, sumugod at nagpakawala ng sipa kay Bongjo, ngunit siya ang bumagsak ng patihaya sa sahig. Matapos magdulot ng gulo, agad na sinupil si Bongjo ng mga tauhan ng eroplano. Upang makuha ang loob ni Haejin, nagsimulang ipagsigawan ni Jeongmin kung paano sinusundan at kinu-question ng lalaking ito si Haejin at kung paano siya naging bayani na nagligtas sa dilat. Sino ang mag-aakalang sa susunod na sandali, sinampal siya ni Haejin ng masakit dahil alam ni Haejin na walang si Bongjo, hindi siya maaaring ibigay sa mga pulis. Malakas niyang pinabulaanan si Jeongmin, hindi siya baliw, siya ang nobyo ko, magkahiwalay kaming nakaupo para lang hindi mabuking. Pagkasabi noon, lumapit si Haejin at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Bongjo. Matapos hayagang aminin ni Haejin na nobyo niya si Bongjo sa harap ng lahat, si Jeongmin ay naging ganap na katatawanan. Hindi lamang siya pinuna ng ibang mga pasahero, kundi pinagtawanan din siya ni Najung ng walang awa. Para sa isang taong mahalaga ang dangal tulad ni Jeongmin, ito ay tiyak na isang nakakahiyang pangyayari sa kasaysayan ng kanyang buhay. Hindi lamang iyon, tinawagan pa ni Haejin si Jeongmin, nilinaw na sa simula pa lang ay wala na siyang interes sa kanya dahil lamang sa sariling ilusyon ni Jeongmin na isiping mamahalin siyang muli ni Haejin. Pagkakita sa itsurang kahiyahiya ni Jeongmin, nakaramdam si Haejin ng labis na kagalakan. Pagkababa ng telepono ay humiga siya sa sofa at tumawa ng malakas. Ngunit ang manager ay nagpakita ng seryosong mukha dahil lamang sa isang sandali ng tuwa, lumikha si Haejin ng napakaraming problema na kailangan niyang ayusin. Ang mismong larawan nila ni Bongjo na magkasama ay kumalat na sa buong internet. Ngunit si Haejin na nalulunod sa pag-ibig ay hindi nag-aalala sa epekto ng chismis. Sa halip ay nakikita pa niyang napakagwapo ni Bongjo sa larawan. Matapos bumalik sa Seoul, muling ginamit ni Bongjo ang anting-anting para magbalik sa sinaunang panahon, simula nang isagawa ang kanyang plano. Agad niyang hinanap si Reyna Inheon, ibinalita na ngayong gabi ay kikilos muli ang punong ministro, ngunit palihim niyang babantayan ang kaligtasan nito. Bukod dito, nakiusap din si Bongjo kay Reyna Inheon na itago ang kanyang kinaroroonan dahil maaaring pumunta rin dito ang hari ngayong gabi. Matapos ayusin ang para sa Reyna Inheon, bumalik muli si Bongjo sa modernong panahon, gumamit ng taxi para mabilis na makarating sa palasyo, sa kasalukuyan at saka bumalik sa palasyo sa nakaraan. Sa daan ng pagbabalik ng hari sa kanyang silid, nagpakawala siya ng isang pana. Sa pana ay may nakataling isang lihim na sulat na hindi kilala ang sumulat na ginamitan ni Bongjo ng kaliwang kamay. Isinumbong ang punong ministro at ang mga opisyal ng panig ni Reyna Jiang na nagpulong tungkol sa pagpatay kay Reyna Inheon sa isang piging sa bahay. Sa sulat ay pinaalalahanan din ang hari na ang eunuch ay tauhan din ni Reyna Jiang at ng punong ministro, kung nais iligtas ang Reyna Inheon, kailangang iwasan ang eunuch. Ang hari ay mabilis na nakaintindi, agad na ipinatawag ang kapitan ng mga gwardiya sa kanyang silid. Matapos mabigyan ng babala ang hari, mabilis na bumalik si Buongdo sa kasalukuyan. Sumakay ng taxi papunta sa bahay ng punong ministro at nag-abang sa loob ng silid aklatan nito. Ginamit ni Buongdo ang espada para itutok sa punong ministro. Pinilit itong sumulat ng isa pang lihim na sulat na may nilalamang plano na patayin si Reyna Inheon at ibinigay ito sa mamamatay taong tauhan niya. Ang plano ni Buongdo hanggang dito ay unti-unti nang lumilinaw. Nais niyang masaksihan mismo ng hari ang tagpo kung saan pinagtatangka ang patayin ng punong ministro si Reyna Inheon. Ang mamamatay
tao matapos matanggap ang lihim na sulat, bagamat may kaunting duda, ngunit matapos makumpirmang ito ay sulat kamay ng punong ministro, agad pa ring tinipon ang mga tauhan. Sinamantala ang dilim ng gabi para pumasok sa bahay ni Reyna Inhayon. Ngunit pagkarating sa loob ng bakuran, nalaman ng mamamatay tao na siya ay naisahan, isang malaking pangkat ng mga gwardya mula sa 8 direksyon ang pumalibot sa kanila. Ngunit ang pinuno ay pilit pa ring lumaban at matagumpay na nakatakas. Narinig ni Reyna Inhayon ang ingay ng labanan sa labas. Sa loob niya ay labis ang takot, ngunit hindi nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Hanggang sa pumasok ang hari sa silid, doon lamang nakahinga ng maluwag si Reyna Inhayon. Sa silid aklatan ng punong ministro, pinilit muli ni Buong Do ang matanda na sumulat ng isang liham ng pagtataksil para sa kapatid ni Reyna Jiang at itinago ito sa loob ng kwelyo nito. Pagkatapos, patuloy niyang binantayan ng maigi ang punong ministro hanggang sa dumating ang utos ng hari para sa pag-aresto. Sa sandaling ito, wala nang anumang pagkakataon ang punong ministro na itago ang liham sa kanyang kwelyo. Ang papel na iyon ang magiging matibay na ebidensya na nagpapatunay sa krimen niya kasama ang magkapatid na Jiang sa balak na pagpatay kay Reyna Inhayon. Pinalibutan ng mga gwardiya ang bahay ng punong ministro, pumasok sa silid aklatan at dinakip ang matanda dahil isang segundo bago sila sumugod sa pinto. Nagtago na si Buong Do sa likod ng tabing. Kaya naman, nang mahuli, idiniin ng daigam si Bungjo na naroon din sa pinangyarihan at pinaratangang kasabwat. Ngunit nang tiningnan ng gwardiya sa likod ng tabing, wala na doon ang sinuman. Sa paglahong mahiwaga ni Bungjo sa harap niya, nanlaki ang mga mata ng daigam sa takot. Naalala niya ang sinabi ni Bungjo, ang dulo ng iyong pagpapatapon ay sa pulo ng Jeju. May laso ng kanin doon at may mga palaso sa daan. Ingatan mo ang iyong sarili. Ang Bungjo ngayon ay tila tinutulungan ng mga anito at alam ang lahat ng mangyayari. Hindi niya itinago at direktang sinabi sa daigam na mayroon siyang lihim na sandata. Ang mga sumunod na pangyayari ay ayon sa hula ni Bungjo. Ang daigam at ang kanyang pangkat ay ipinatapon sa pulo ng Jeju. Siya mismo ay nalinis ang pangalan at pinatawad ng hari. Matapos ang bagyo, si Bungjo ay naglakbay sa bundok at ilog patungo sa pinagtataguan ni Jungon upang sunduin siya. Nang makitang ligtas si Bungjo, si Jungon ay lubos na nagalak. Ngunit bago umalis, kailangan muna magpasalamat ni Bungjo sa isang tagapagligtas. Ang panganib kay Bungjo ay nawala na, ngunit ang hirap para kay Haejin ay nagsisimula pa lang. Ang video ni Jongmin na nananakit sa eroplano ay mabilis na kumalat sa internet. Ang dating relasyon nilang dalawa ay muling nahungkat. Maraming tabloid ang nagsimulang magdagdag ng panggatong sa apoy. Ayon sa kwento ng Tatsulok na Pag-ibig, ang direktor na may seryosong mukha ay nagsabi kay Haejin na kung ang dangan ang dalawang bida na siya at si Jongmin ay masisira, ang pelikulang ito ay maglalaho rin. Kaya naman, hiniling niya kina Haejin at Jongmin na mabilis humanap ng paraan upang ayusin ito. Iminungkahi ng tagapamahala na ang tatlo ay magsama sa isang pagkain upang magkasundo. Ngunit hindi alam ni Haejin kung paano tatawagan si Bungjo kaya hinayaan na lang. Gayunpaman, habang siya ay nagsushooting, ang tagapamahala ay nagkataong nakatanggap ng tawag mula kay Bungjo. Agad na nag-ayos siya at ang tagapamahala ni Jongmin ng isang salu-salo. Kakapaalis pa lang ni Haejin sa set. Hindi pa naiintindihan ang nangyayari ay tinawag na siya sa restaurant. Nang marinig na darating din si Bungjo, hindi naniwala si Haejin. Ngunit maya-maya, kalmadong pumasok si Bungjo sa restaurant na ikinatuwa ng lubos ni Haejin. Sa pag-order, lumapit si Bungjo kay Haejin, ginamit ang menu para itago ang kanilang ulo at ibinulong na gagampanan niya ng maayos ang papel bilang kasintahan nito. Sobrang saya ni Haejin kaya namula ang mukha na parang bulaklak. Sinabing gusto niya ang pakiramdam na cheesy. Kung nais maging kasintahan niya ay maging cheesy lang. Ang eksena ng dalawang malapit na nagbubulungan ay labis na nagpagalit kay Jongmin na may dalang matinding puot. Bumalik siya sa set at sumisigaw na baguhin ang script. Umaasang ang hari ay mabibigyan ang reyna ng kamatayan sa pamamagitan ng lason. Ngunit walang pumansin sa nagwawalang si Jongmin. Kinabukasan, pagkatapos ng shooting ni Haejin, pinapunta siya ng manager sa malaking pinto. Pagkalabas ng pinto, nakita ni Haejin ang isang kotse mula sa malayo na papalapit. Ang matalinong si Bungjo ay umasa sa mga turo at natutong magmaneho. Bumaba siya sa kotse, inilagay ang susi sa kamay ni Haejin. Sinunod ni Bungjo ang sinabi ni Haejin, nais gumawa ng mga bagay na cheesy. Nagtanong siya sa manager at sinabi nito na ang magkaroon ng kotseng ito ang pangarap ni Haejin, kaya binili ito ni Bungjo. Lumalabas na dinala ni Bungjo ang mga alaala ng kanyang ama sa modernong mundo at ibinenta sa isang tindahan ng mga antigo. Ngunit malabo niyang naramdaman na nagkamali siya, ang makaranas ng romantikong tagpo tulad sa comics ay nagpasaya at nagpaiyak kay Haejin. Nagmaneho siya paikot kay Bungjo, marahil dahil ang sandaling ito ay napakaganda, naging malungkot siya ng kaunti dahil nais ni Haejin na maging tunay na kasintahan ni Bungjo. Kahit na sa sandaling ito ay sabihin ni Bungjo sa kanya na ang paglalakbay sa panahon ay isang kasinungalingan lang, na siya ay isang manloloko lamang, tatanggapin niya ito. Nais ni Haejin na manatili si Bungjo sa mundong ito. Sa pagtingin sa mga matang umaasa ni Haejin, sumunod si Bungjo at sumagot, ako ay isang manloloko. Umiti si Haejin nang walang magawa at pinasakay siya sa kotse.
Matapos isara ang lahat ng bintana, lumapit si Hejin upang halikan si Bongjo at sinabi sa kanya na ito ang isa sa mga gamit ng pagkakaroon ng kotse. Ang gamitin ito para halikan ang mahal mo. Sa pagkakataong ito, naintindihan agad ni Bongjo, muling gumagamit si Hejin ng mga mababaw na dahilan upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay napaka-cute. Kusang hinila ni Bongjo si Hejin at hinalikan siya. Nangako siya na matapos ang isang buwan, kapag naayos na ang lahat sa sinaunang panahon, babalik siya para hanapin siya. Nag-alinlangan ng kaunti si Hejin, bakit kailangan pang bumalik ni Bongjo? Nakita na lamang ang seryosong mukha ni Bongjo na nagsasabing ang babaeng mahal ko ay nasa mundong ito, bakit hindi ako babalik? Higit sa lahat, hindi naman ako walang dahilan para bumalik. Nais malaman ni Bongjo ang sanhi at bunga ng pagkikita nila ni Hejin. Bago makuha ang sagot, lagi nang hahanapin ni Bongjo si Hejin. Matapos matanggap ang regalo at tugon sa pag-ibig ni Bongjo, nalunod si Hejin sa tamis ng pagsinta, araw-araw na puno ng sigla. Inaasahan niya ang pagkikita nila ni Bongjo. Matapos ang isang buwan, ituturo niya kay Bongjo kung ano ang pakikipag-date. Habang si Bongjo ay muling sumakay ng eroplano pabalik sa pulo ng Jeju, sa isang liblib na dalisdis, kinuha niya ang itinagong sinaunang suot. Matapos bigkasin ang dasal para bumalik sa sinaunang panahon, biglang isang malamig na palaso ang dumaan sa tabi niya. Ang mamamatay taong nakatakas ay naghihintay sa daan ng pagpapatapon sa daigam. Nakatanggap siya ng utos mula sa matanda na imbestigahan ang lihim ng kakayahan ni Bongjo na biglang maglaho. Sinundan ng mamamatay tao si Bongjo at nag-abang sa lugar kung saan siya naglaho noong nakaraan. Sa wakas ay naghintay sa kanyang muling pagpapakita. Ang dalawa ay nagkaroon ng isang matinding labanan sa kagubatan sa ilalim ng ulan. Hindi inaasahan na habang naglalaban, ang mahiwagang anting-anting ay nahiwa ng mamamatay tao sa gitna. Agad na naramdaman ni Bongjo ang isang matinding sakit sa ulo. Ang mga alaala ng nakaraan ay isa-isang nagbalik sa kanyang isipan. Nang muling imulat ni Bongjo ang kanyang mga mata, siya ay nakahiga sa isang silid na may malubhang sugat sa katawan. Lumalabas na noong araw na iyon, nang papatayin na siya ng mamamatay tao, si Bongjo ay nagkataong nailigtas ng isang opisyal na dumadaan. Nang makitang gising na si Bongjo, agad na lumapit ang opisyal upang ibalita ang utos ng hari na ibalik ang kanyang katungkulan. Ngunit si Bongjo ay tila lito sa lahat ng bagay. Hindi niya alam kung bakit siya nasa pulo ng Jeju, lalong hindi matandaan na siya ay pinarusahan. Dahil pala sa mahiwagang anting-anting na nahiwa, nawala kay Bongjo ang lahat ng alaala sa nakaraang 2 buwan. Sa sandaling ito, ang anting-anting na nahiwa ay napunta sa kamay ng mamamatay tao. Pinagdugtong niya ang 2 piraso at nagsimulang dahan-dahang basahin ang dasal na nakasulat dito. Sa sandaling si Bongjo ay malubhang nasugatan ng mamamatay tao. Sa modernong mundo, biglang nakaramdam si Hejin ng matinding pagkahilo. Habang nagmamaneho, ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumabo. Upang maiwasan ang aksidente, agad niyang iniliko ang sasakyan at bumangga sa mga puno sa gilid ng daan. Nang magising si Hejin, siya ay nakahiga sa ospital. Agad niyang tinawagan ang manager, humihingi ng paumanhin dahil muling nagdulot ng gulo sa kanya. Sa loob ng maikling panahon ay 2 beses nang naospital. Ngunit ang manager ay tila naguluhan, kailan pa naospital si Hejin. Sa sandaling iyon, ang nag-aalalang si Jongmin ay tumakbo patungo sa ospital at may pag-aalalang yakap ng mahigpit si Hejin. Nang makita ang dating kasintahan na kumikilos ng bastos, agad siyang sinampal ng malakas ni Hejin, sinabing mayroon na siyang kasintahan at dapat siyang lumayo. Matapos masampal, nakatingin lang si Jongmin sa kanya nang may pagkalito, nakipagpalitan ng tingin sa manager. Pareho silang naniwala na si Hejin ay nagkaroon ng pinsala sa utak dahil sa bangga. Sinabi ni Jongmin sa manager na mabilis na tumawag ng doktor habang nananatili siya sa tabi ni Hejin upang dahan-dahang alamin ang kanyang kalagayan. Matapos ang pag-uusap, naramdaman ni Jongmin na si Hejin ay talagang malubhang nauntog. Sinabi pa nito na ang kanyang kasintahan ay si Bongjo, isang opisyal ng edukasyon sa Hongmungwan. Habang nag-uusap ng sarilinan sina Jongmin at ang doktor sa labas, kinuha ni Hejin ang kanyang telepono. Natuklasan niyang may nakasave na numero ng telepono ng kanyang kasintahan. Matapos tumawag, ang sumagot ay si Jongmin. Lumalabas na, sa sandaling ang mahiwagang anting-anting ay nasira, ang daloy ng panahon ay nagbago. Sina Hejin at Jongmin ay muling nagkabalikan sa gitna ng paggawa ng pelikula. Sa kanyang isipan ay biglang lumitaw ang maraming alaala ng panahon na magkasama silang dalawa. Kung ganoon nga, sino si Bongjo? Ang loob ni Hejin ay nagsimulang maging magulo at balisa. Ikinulong niya ang sarili sa banyo upang kumalma. Naghanap si Hejin sa internet ng impormasyon tungkol sa kanya at kay Jongmin. Nalaman niyang ang pag-ibigan nila ay alam ng buong bansa. Pagkatapos ay hinanap niya ang tungkol sa pag-ibigan nila ni Bongjo, ngunit walang anumang impormasyon. Nang makitang ang taong mahal na mahal niya ay naglaho ng walang dahilan, si Hejin ay nasaktang humagulgol ng malakas. Ang reaksyon ni Hejin ay nagdulot kay Jongmin ng pag-aalala at galit dahil wala namang nagnanais marinig ang kasintahan na may gusto sa ibang lalaki. Binulong niya ang pangalang Bongjo at galit na umalis, tila nais hanapin kung sino ang taong iyon. Matapos umalis si Jongmin, pumasok ang manager sa banyo upang dahan-dahang amuhin si Hejin. Sa sandaling ito, patuloy na nagtanong si Hejin upang kumpirmahin ang pag-ira ni Bongjo. Ikinuwento pa ang pagkikita nilang tatlo sa pulo ng Jeju at ang pagbibigay sa kanya ni Bongjo ng isang kotse. Itinuwid dito ng manager. Ang kotseng iyon ay binili ni Hejin gamit ang sariling sahod mula sa pelikula. Ngunit sa alaala ni Hejin, ang imahe ni Bongjo na ibinibigay ang susi ng kotse ay napakalinaw. Ano ang mga alaalang iyon? Ano ang pag-ibig nila ni Bongjo? Habang tinitingnan si Hejin na walang tigil sa pag-iyak, sinubukan siyang payuhan ng manager. Kung ang lahat ay walang bakas, ituring na lang itong isang panaginip.
Noong gabing iyon, sinuhulan ng mamamatay tao ang gwardiya upang makita ang nakakulong na daigam at ibinalita ang impormasyon tungkol kay Bungjo. Siya ay naglaho ng 3 araw sa pulo ng Jeju at muling lumitaw ng walang dahilan, ngunit nawala ang alaala ng huling 2 buwan. At sa loob ng 3 araw na paglaho, iyon ang oras na lumitaw si Bungjo sa bahay ng daigam. Sa sinaunang panahon, wala pang sasakyan na ganoon kabilis na kayang maglakbay sa pagitan ng kabisera ng Hanyang at pulo ng Jeju sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay ikinagulat ng lubos ng daigam, malinaw na mayroong isang mahiwagang kapangyarihan. Gaya ng inaasahan, iniulat pa ng mamamatay tao na ang mabilis na paglitaw ni Bungjo sa maraming lugar ay may kaugnayan sa isang mahiwagang anting-anting. Ang anting-anting na iyon ay nasa kanyang kamay na ngayon, ngunit binasa na ng mamamatay tao ang dasal dito at walang nangyaring anuman. Sa ilalim ng bantay ng mga opisyal, si Bungjo ay naglakbay pabalik sa Hanyang. Sa daan, narinig niya sa lingkod ang kwento na dati ay hawak lang niya ang anting-anting at maaari na siyang biglang maglaho. Nagtanong si Bungjo sa kuryosidad kung nasaan na ang anting-anting, ngunit hindi rin alam ng lingkod. Pagkarating sa bahay, napansin ni Bungjo na ang mahalagang espada, ang pamana ng kanyang ama, ay nawala na. Sinabi sa kanya ng matandang lingkod na dahil dati ay biglang nawala ang espadang ito ng walang dahilan, kaya upang makasiguro, ito ay ikinulong sa loob ng kabinet. Ang maliit na detalyeng ito ay nagdulot ng kaunting pagduda kay Bungjo, ngunit hindi na siya nagtanong pa ng higit tungkol dito. Naunang bumalik si Yeonwol sa bahay ni Bungjo, hinubad niya ang suot ng gisaing, at nagbihis ng napakasimple gaya ng isang katulong sa mansyon. Nais ni Bungjo na manatili si Yeonwol sa mansyon upang alagaan siya habang buhay, ngunit para magawa iyon, ang tanging paraan ay kunin siyang kabit para maging katanggap-tanggap. Kahit hindi pa kasal si Bungjo, dahil sa pinagmulan bilang gisaing, sa isang pamilyang Yangban, si Yeonwol ay maaari lamang maging kabit. Nang marinig ito, nagpakita ng lungkot si Yeonwol. Naalala pa niya noong huli, nang bumalik si Bungjo mula sa modernong mundo, ikinuwento nito ang isang magandang mundo kung saan ang lalaki at babae ay pantay, kung maaari. Nais ni Yeonwol na sumama kay Bungjo sa lugar na iyon. Pagkatapos, pinaalala ni Yeonwol na sinabi ni Bungjo na may babaeng mahalaga sa kanya doon, dati ay bumalik pa siya para suklian ang utang na loob nito. Ang mga salita ni Yeonwol ay ganap na gumising sa kuryosidad ni Bungjo. Sabik niyang malaman ang kanyang ginawa noong nawala ang kanyang alaala. Kaya naman, agad niyang inutusan ang mga lingkod at opisyal sa pulo ng Jeju na tulungan siyang hanapin ang anting-anting. Si Bungjo matapos mawala ng alaala ay naging medyo kakaiba. Madalas nagsasabi ng mga modernong salita na ikinalito ng kanyang lingkod. Tinawag din niya ang pinatalsik na reyna na kakahit sa tungkulin bilang Reynang Inheon, ngunit ayon sa karaniwang kasaysayan, ang titulong Reynang Inheon ay ibinibigay lamang pagkatapos mamatay. Kasalukuyang buhay pa ang reyna, kakabalik pa lang bilang reyna, walang nakakaalam kung sino si Reynang Inheon. Nang marinig ang tanong ng lingkod, kumunot ang noo ni Bungjo. Saan nga ba niya nalaman ang salitang ito? Baka nga sa kabilang mundong sinabi ni Yeonwol. Noong araw na iyon, pumunta si Hejin sa parke. Ito ang araw na pinagkasunduan nila ni Bungjo. Kahit pinapayuhan siya ng lahat na si Bungjo ay panaginip lang, nais pa rin ni Hejin na sundin ang puso. Pumunta sa parke para hintayin ang kanyang pagdating. Sa sandaling ito ay umulan ng malakas, kaya nilitong sumilong si Hejin sa loob ng isang booth ng telepono. Maya-maya, isang anino ang nagmamadaling nagbukas ng pinto. Akala ni Hejin ay si Bungjo iyon, ngunit ang dumating ay si Jongmin. Dahan-dahan niyang inilabas si Hejin mula sa ulan. Kahit hindi nahintay si Bungjo, sa loob ng puso ni Hejin ay hindi pa rin siya makaalis. Noong araw na iyon sa set, habang nagpapahinga ay naghanap si Hejin sa internet ng talambuhay ni Bungjo. Natuklasan niya na matapos bumalik mula sa pulo ng Jeju, patungong Hanyang, siya ay ipinakasal ng Haring Sukjong. Biglang sumiklab ang kanyang selos, ang manager ay walang magawang napahawak sa noo. Nagawa pa ni Hejin na magselos sa isang sinaunang tao. Mula 300 taon na ang nakakaraan, tila kailangan pa ring ipagpatuloy ang pagdadala kay Hejin sa pagpapagamot ng isip. Matapos bumalik ni Bungjo sa palasyo, palihim siyang pinuntahan ni Reynang Inheon, nagpapasalamat sa kanyang plano sa pagdakip sa daigam noong gabing iyon. Ngunit si Bungjo na nawala ng alaala ay tulala lamang at walang naintindihan. Sa halip, habang tinitingnan ang suot at ayos ni Reynang Inheon, sa kanyang isip ay patuloy na lumitaw ang mga imahe ng isa pang Reynang Inheon. Ang mga hiwagang ito ay nagsimulang bumalot kay Bungjo na hindi niya matiis at hindi mapakali. Naalala ni Bungjo na niyakap at hinalikan niya ang isang babaeng nakasuot ng damit ni Reynang Inheon. Siya ay tiyak na ang babaeng mahal ko. Naalala ni Bungjo na ang anting-anting ay hiningi ni Yeonwol mula sa punong monghe sa loob ng templo. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog, sumakay sa kabayo at dumiretso sa templo. Binati ni Bungjo ang punong monghe, sinabing matagal na silang hindi nagkita. Ngunit sinabi ng monghe na 6 na araw na ang nakalipas ay pinuntahan siya ni Bungjo, nagtanong ng maraming bagay tungkol sa anting-anting. Nagbilang si Bungjo, 6 na araw ang nakalipas ay hindi pa siya nawawala ng alaala, kaya tinanong niya kung ano ang kanyang sinabi. Ayon sa punong monghe, sinabi ni Bungjo na ang lihim ng anting-anting ay kapag hinarap ang kamatayan ay muling mabubuhay. Sa tuwing darating ang sandali ng buhay at kamatayan, dadalhin siya sa ibang mundo na kasing ganda ng paraiso, at nakatagpo siya doon ng isang diwata. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Bungjo na may tao sa labas, agad siyang naging alerto, at hinipan ang kandila sa silid ng punong monghe. Nakipaglaban si Bungjo sa lalaking may takip sa mukha sa labas, nahuli ang isa, habang ang isa pa ay nagmamadaling
muling tumakas, bumalik para iulat sa mamamatay tao ang lihim ng anting-anting. Agad na inutusan ng mamamatay tao ang tauhan na hawakan ang anting-anting at patayin siya. Ngunit ang anting-anting ay walang bisa. Sa sandaling ito, sa pamamagitan ng pagturo ng lalaking may takip sa mukha, nahanap ni Bungjo ang kuta ng mamamatay tao. Ang dalawang panig ay sumabak sa isang labanang buhay at kamatayan sa paligid ng nagniningas na apoy. Sa gitna ng kaguluhan, iniabot ni Bungjo ang kamay upang agawin ang anting-anting. Sa isang kisap mata, muli siyang naglakbay sa panahon patungo sa modernong mundo. Lumalabas na upang subukan ang tuntunin ng anting-anting na ang pagharap sa kamatayan ay muling mabubuhay. Sadyang lumapit si Bungjo sa harap ng mamamatay tao upang magpakamatay. Dahil sinabi sa kanya ng punong monghe, ang anting-anting ay may pag-aari. Ang anting-anting na ito ay hiningi ni Yuonwol para kay Bungjo, kaya ito ay may bisa lamang para sa kanya. Muling pagdating sa modernong lungsod, gulat na tumingin sa paligid si Bungjo. Ang mga nakalimutang alaala ay bumalik sa kanyang isipan. Ang malaking screen sa gusali ay nagpapalabas ng pelikulang Reynang Inhayon kung saan bida si Hejin. Yumuko si Bungjo at bumiti, alam niyang nahanap na niya ang sarili niyang Reynang Inhayon. Sa panig ni Hejin, dahil sa kasalukuyang relasyon kay Jongmin, ang pagkakaroon ng matalik na kilos ay natural lamang. Ngunit sa tuwing lalapit si Jongmin, nakakaramdam si Hejin ng diri na tila nakalunok ng langaw. Hindi niya matiis ang pakiramdam na ito at nais makipaghiwalay kay Jongmin. Ito ay ikinagalit ng husto ng manager. Dahil ang kasikatan ni Hejin ngayon ay bunga lamang ng pagiging kasintahan ni Jongmin. Kung magpapahayag ng hiwalayan sa oras na ito, para na rin niyang sinira ang kanyang kinabukasan. Sa huli, sa ilalim ng bigat ng katotohanan, napilitan si Hejin na pigilan ang pagkaayaw kay Jongmin at ipagpatuloy ang pagganap bilang kasintahan nito. Noong araw na iyon, habang nag-aayos si Hejin, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ito ng manager at nang marinig na nagpakilala ang kabilang panig bilang si Bungjo, kinilabutan siya. Mayroon ba talagang taong nagngangalang Bungjo sa mundong ito? Ngunit hindi niya maaaring hayaang malaman ito ni Hejin. Nahirapan siyang pakiusapan si Hejin na bumalik kay Jongmin. Hindi maaaring hayaang muling magulo ni Bungjo ang kanyang desisyon. Nagdahilan ng manager na hindi libre si Hejin at agad na ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay bumalik upang sabihan si Hejin na huwag nang sasagutin ang numerong ito. Sinabing iyon ay isang bastos na tao. Matapos matanggihan, tulalang nakatayo si Bungjo sa loob ng booth ng telepono. Hindi maintindihan kung bakit lumipas lang ang mahigit isang buwan ay nagbago na ng malaki ang ugali ni Hejin at pinabayaan na siya. Patuloy na tumawag si Bungjo kay Hejin, ngunit naalala nito ang bili ng manager. Hindi pinansin ang panggugulo ng bastos na tao. Noong gabing iyon, ang buong pangkat ng pelikulang Reynang Inhayon ay dumalo sa isang seremonya ng parangal. Natakot ang manager na baka sagutin ni Hejin ang tawag ni Bungjo, kaya kinuha na niya ang telepono nito. Sabay na dumating sina Hejin at Jongmin sa lugar ng parangal. Habang naglalakad sa red carpet, napansin ni Hejin ang isang pamilyar na anino sa gitna ng maraming tao. Lumabas na, nang makitang hindi sumasagot si Hejin sa telepono, ginamit ni Bungjo ang kanyang talino para kusa siyang hanapin. Matapos ang ilang pagsisiyasat, syempre nalaman niya ang impormasyon na dadalo siya sa seremonya ng parangal ngayong gabi. Nagtinginan ng dalawa sa gitna ng maingay na karamihan, sa kanilang mga mata ay ang isa't isa lamang, mukhang maiiyak na si Hejin. Nagtiis ako ng ganoon katagal, ang lalaking pangarap ay sa wakas lumitaw na sa harap ng mga mata. Habang nakatingin si Hejin kay Bungjo ng tulala, hinila siya ni Jongmin sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon lamang, nang itingala muli ni Hejin ang kanyang ulo, nawala na si Bungjo. Matapos maglakad sa red carpet, sinabi ni Hejin sa kanyang manager na tila nakita niya si Bungjo. Nang marinig ito, ang manager ay lubos na kinabahan, kaya lumabas ng gusali upang huminga. Sa sandaling iyon, lumapit si Bungjo para bumati sa manager, ngunit nagkunwari siyang tila isang estranghero. Matapos malaman na ang lalaking ito ay si Bungjo, itinuring siya ng manager bilang isang baliw na tagahanga at pinagsabihan siya na huwag nang ituloy ang pag-abala kay Hejin. Mula sa mga salita ng manager, naunawaan ni Bungjo na matapos mawala ang kanyang alaala, ang mundong ito ay bumuo ng isang bagong daloy ng alaala na nagtakip sa kanyang dating pag-iral. Ngunit ang mga nangyari ay may bakas pa, sadyang ang sanhi at bunga ay nabago na. Halimbawa, ang kotse ni Hejin ay naging galing sa sariling bili at siya rin ay naging kasintahan na ni Jongmin mula roon. Kinuha ni Bungjo na nang ang agimat ay masira, pinuwersa ng mundo na burahin ang panahon na lumitaw si Bungjo. Ang naglaho ay panahon lang at hindi ang alaala. Nang marinig na si Hejin ay may boyfriend na, si Bungjo ay medyo nabigo. Bago umalis, ang manager ay paulit-ulit na nagbilin sa kanya na huwag nang magpakita pa. Tumango si Bungjo sa pagsang-ayon kung si Hejin ay kayang tamasahin ang buhay ngayon, kung gayon ay hindi na niya kailangang magpakita pa. Nang gabing iyon, bumalik si Bungjo sa burol sa parke, handang magpalit muli ng sinaunang damit. Bigla, nakita niya mula sa malayo sa loob ng booth ng telepono sa parke, si Hejin na balisang tumatawag. Lumabas na, noong nasa seremonya, lalong naisip ni Hejin na may mali, naghinala na ang tawag ng baliw ay kay Bungjo nga. Mariing hiningi ni Hejin ang telepono mula sa manager. Napilitan ng manager na umamin na nakita niya si Bungjo, ngunit nakauwi na siya. Mahirap na bagong kita pa lang sa mahal, hindi hahayaan ni Hejin na umalis siya ng ganoon lang. Agad siyang pumunta sa gilid ng kalsada, sumakay ng taksi ng direkta, patungo sa parke kung saan silang dalawa ay nagkasundong magkita.
Lumapit si Bongjo sa booth ng telepono, hindi makapaniwala nang makitang humabol si Haejin. Sa sumunod na sandali, niyakap siya nito ng mahigpit. Ang pananabik at panghulila mula sa yakap na iyon ang nagsabi kay Bongjo na si Haejin pa rin ang babaeng mahal niya at hindi rin niya kayang iwan ang mundong ito. Kahit nagkita ng muli, nangako ang dalawa na hindi ito maaaring ipaalam sa iba. Bago sumakay si Haejin sa taksi pabalik sa seremonya, ibinili niya kay Bongjo na pumunta sa bahay niya mamayang gabi. At si Bongjo, sa kanyang likas na talino, ay agad na natandaan ang tirahan ni Haejin. Habang bumalik si Haejin para dumalo sa seremonya, sinamantala ni Bongjo ang pagkakataon na bumalik muna sa sinaunang panahon. Iniulat ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao sa Iljumbu. Dahil bigla siyang naglaho sa likod ng bundok ng templo, ang punong monghe ay lubhang nag-alala, kaya espesyal na nagpadala ng tao sa tahanan ni Bongjo upang magtanong. Gayunpaman, sa oras na ito si Bongjo ay ligtas nang nakaupo sa loob ng kanyang bahay. Si Junggon na nakabalita ay nagmamadali ring dumating. Nang makitang masaya ang mukha ni Bongjo, agad niyang inalam kung nakita ba nito ang babaeng iyon. Hindi direktang sumagot si Bongjo, sinabi lang kay Junggon na huwag mag-alala, wala siyang ginagawang anumang laban sa batas. Mabilis na natapos ang seremonya, upang iwasan si Jeongmin, si Haejin ay mag-isang palihim na lumabas ng garahe. Pagka-uwi sa bahay, habang naghubad ng gown, nakita niya si Bongjo na nasa loob ng kanyang bahay. Ang unang ginawa ni Haejin ay hingin kay Bongjo ang agimat. Gusto niyang siya ang magtago nito para sakaling bigla na namang maglaho si Bongjo. Masunuring ibinigay ito ni Bongjo kay Haejin. Sakto noon, narinig ang tinig ni Jeongmin mula sa ibaba. Ang biglang pagdating ni Jeongmin ay nagdulot ng pagkataranta kay Haejin. Nagmamadaling nagtago si Bongjo sa kwarto sa itaas. Gusto ni Jeongmin na makipag-date si Haejin sa kanya. Habang nagsasalita ay pinipilit siyang lumabas. Hindi na nakatiis si Bongjo sa itaas, kaya kinuha ang pambomba ng tubig at winisikan ang ibaba. Kaya nabasa ng husto si Jeongmin, agad nagdahilan si Haejin na may tulo ang bahay at itinulak si Jeongmin sa banyo. Samantala, ibinalik ni Haejin ang agimat kay Bongjo at nangako sa kanya na huwag nang maglaho ng walang dahilan, bukas ay dapat ding magpakita sa harap niya. Pinunasan ni Jeongmin ang katawan, paglabas pa lang sa sala ay narinig ang mungkahi ni Haejin na maghiwalay na nagdulot ng matinding galit kay Jeongmin mula noong aksidente sa kotse. Si Haejin ay patuloy na nagsasalita ng mga baliw na bagay. Hindi talaga naniniwala si Jeongmin sa kwento tungkol sa lalaking pangarap na inimbento ni Haejin. Sumigaw siya, sinabihan siyang tawagin si Bongjo palabas dito. Pagkatapos magsalita, isang unan mula sa itaas ang ibinato pababa, tumama mismo sa ulo ni Jeongmin. Nakuha niya ang kanyang hiling, si Bongjo ay kalmadong lumabas, ang dalawang lalaki ay muling nagsuntukan sa maliit na bahay ni Haejin. Hindi matalo ni Jeongmin si Bongjo na marunong sa sining ng espada, patuloy na napaatras patungo sa banyo at nakandado sa loob. Habang nakakulong si Jeongmin, agad na hinila ni Haejin si Bongjo paalis, dinala siya sa isang paupahan at masayang itinuro kung paano gamitin ang mga kagamitang dekuryente. Ngunit si Bongjo ay medyo malungkot dahil tila balak siyang iwan ni Haejin dito ng mag-isa. Hindi rin gustong mawalay ni Haejin kay Bongjo, ngunit wala siyang magagawa, ang gulo na kanyang ginawa ay dapat niyang harapin. Mabuti na bukas ay walang schedule ng shooting, nangako si Haejin na babalik bukas ng umaga. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Bongjo ang mukha ni Haejin at binigyan siya ng isang malalim na halik. Ang iyong pabigla-biglang pagkatao ang umaakit sa akin. Ang halik na ito ay nagpalubog kay Haejin sa malambot na tingin ni Bongjo. Ang bugso ng damdamin ay muling nanamig sa katuwiran. Sa pagkakataong ito, hindi nagmadali si Bongjo na linawin na siya ay dalubhasa sa pandiligaw. Dahil natuklasan niya, sa harap ng mahal niya, siya ay tunay na dalubhasa. Nang gabing iyon, nanatili si Haejin sa paupahan. Nang magising ay kinabukasan na, sa loob ng kwarto ay nag-iisa na lang siya, hindi alam kung saan nagpunta si Bongjo. Inakala ni Haejin na bumalik na naman siya sa sinaunang panahon ng walang sabi. Pagreklamo pa lang ay natuklasan na sa kanyang bulsa ang agimat. Kung ang agimat ay nandito, kung gayon si Bongjo ay tiyak na nandito pa rin. Habang nag-iisip, lumabas si Haejin sa balkonahe at nakita si Bongjo na nag-aaral magbisikleta. Nang makitang gising na si Haejin, nagboluntaryo si Bongjo na bumili ng almusal para sa kanya. Medyo nag-atubili si Haejin, hindi pa kasama ang hindi niya alam ang mga bilihin, tiyak na wala rin siyang dalang pera. Sino ang mag-aakala na pagkatapos magsalita, naglabas si Bongjo ng isang salansa ng pera mula sa bulsa, lumabas na muli niyang ibinenta ang kayamanan ng pamilya. At dahil sa karanasan noong nakaraan, sa pagkakataong ito ay itinaas ni Bongjo ang presyo ng kaunti. Sinunod ni Bongjo ang papel na isinulat ni Haejin, binili ang mga pagkain ng wasto. Inakala ni Haejin na hindi pa nakakain si Bongjo ng mga pagkaing instant, kaya nagsimulang magmarunong sa harap ng matalinong si Bongjo. Kahit ang pag-init lang ng pagkain ay ipinaliwanag niya na tila napakahirap, ngunit si Bongjo ay nakatayo lang sa tabi at tahimik na pinanood ang pagpapakitang gilas ni Haejin. Tutal ay nanatili na siya sa makabagong mundo ng 3 buwan, ang kaalamang ito ay matagal na niyang kabisado. Matapos kumain, nag-alok si Bongjo na ipasya si Haejin gamit ang bisikleta, dahil para maisakay si Haejin, espesyal siyang gumising ng maaga para mag-aral magbisikleta. Muling naantig si Haejin sa katapatan ni Bongjo, agad na umupo sa likuran, niyakap ang kanyang baywang habang bumabaybay sa maliliit na daan sa gitna ng bukid. Namangha si Haejin sa talino ni Bongjo, kung mananatili sa kasalukuyan ay mabubuhay din ng maayos. Naisip ni Haejin na manatili na lang si Bongjo sa makabagong mundo, kaya inilabas ang agimat at nagkunwaring ihagis sa apoy sa tabi. Nang makitang ikinumpas ni Haejin ang kamay, agad na naging tensyado si Bongjo, tumalon mula sa bisikleta, sa takot na baka totoong sunugin ni Haejin ang agimat. Ngunit iyon ay biro lamang, ang agimat
Ngunit ay nasa kamay pa rin ni Haejin. Gayunpaman, ang naging reaksyon ni Bongjo ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagkabigo. Alam ni Haejin na hindi siya pwedeng manatili sa kasalukuyan, kaya kusa niyang ibinalik ang agimat kay Bongjo. Natatakot siya na balang araw ay mabigla siya at totoong sunugin ang agimat para mapanatili si Bongjo. Tahimik na tinanggap ni Bongjo ang agimat habang ang loob ay puno ng kaguluhan. Sakto noon, nakatanggap si Haejin ang tawag mula sa produksyon na nagsasabing nagbago ang schedule. Giit ni Jeongmin na nangaliwa si Haejin at nag-imbento lang ng lalaking pangarap bilang dahilan ng pakikipaghiwalay. Dahil dito ay labis siyang naapektuhan, hindi lang nagsabing masama ang pakiramdam, kundi sumisigaw pa sa set na ayaw nang makipagtulungan kay Haejin. Dahil ang personal na relasyon ng dalawa ay nakaapekto na sa buong grupo, wala nang ibang magawa si Haejin. Kahit tiyak na 100% nagpapanggap lang na maisakit si Jeongmin, kailangan pa rin siyang puntahan sa ospital para bisitahin at humingi ng patawad. Pinigil ni Haejin ang damdamin, nagpakita ng ngiti pagpasok sa kwarto ni Jeongmin. Ngunit si Jeongmin na makitid ang isip ay ayaw talagang makipag-usap ng maayos. Kinuha niya ang pambomba ng tubig at pinaulanan si Haejin, at malakas ding ibinato ang unan sa kanya. Lahat ay para makaganti sa ginawa ni Bongjo sa kanya noong gabing iyon. Hindi lang iyon, isinumbong pa niya sa direktor na si Haejin ay isang aktres na may magulong personal na buhay, malandi at ayaw na niyang makipagtulungan sa kanya. Kahit nagngangalit si Jeongmin, ang pelikulang kalahati na ang nagawa ay hindi pwedeng kanselahin. Ang direktor ay wala ring magawa sa ugali ni Jeongmin, kaya napilitang ayusin na mag-shooting ang dalawa sa magkaibang oras. Matapos makipagkita kay Jeongmin, nakatanggap si Haejin ng tawag mula kay Bongjo. Nasa booth siya ng telepono sa parke. Sinabihan ni Bongjo si Haejin na buksan ang compartment sa upuan ng kasama. Sa loob ay may maraming perang iniwan niya. Gusto ni Bongjo na gamitin ni Haejin ang perang ito para ibili siya ng telepono, damit at matitirhan dahil nangako na si Bongjo sa kanya. Pananagutan niya ang mga kaguluhan na kanyang naidulot nang bigla siyang lumitaw sa buhay ni Haejin. Pinag-isipan niyang mabuti, ang pananagutang ito ay hindi lang sa pagbili ng kotse para kay Haejin o pagtulong na amuhin si Jeongmin ang magagawa, kundi ang manatili sa tabi ni Haejin ng matagal at kailanman ay hindi maghiwalay. Sa puntong ito, lumingon si Bongjo, hindi alam kung kailan pa dumating si Haejin sa parke. Hawak ang telepono at nakatayo sa labas ng booth. Tiningnan niya ang kasintahan ng may masayang mukha, lihim na pinupuri ang kanyang pagpili ng tao sa pagkakataong ito na talagang tama. Itong mga nakaraang araw, tila araw-araw na nananatili si Bongjo sa makabagong mundo. Ngunit tuwing hating gabi, sinasamantala niya ang pagkakataon na bumalik muna sa sinaunang panahon upang makipag-usap sa punong monghe sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sa makabagong mundo, si Bongjo ay nagkaroon ng malawak na pananaw tungkol sa panahon ni Haring Sukjong, maging sa lahat ng mga sumunod na dinastya. Ang sinaunang mundo na kanyang kinabibilangan ay hindi na sapat upang masiyahan ang kanyang pananaw. Nakita niya kung gaano kalawak ang mundo, hindi maaaring habang buhay na makulong sa isang sulok ng Joseon at mamuhay ng ayon sa itinakdang tadhana. Ang ganoong buhay ay hindi makakamit ang kaligayahan. Kaya naman, nais ni Bongjo na manatili sa kasalukuyan, hindi lang upang makasama si Haejin, kundi upang magkaroon din ng maraming pagkakataon na tuklasin ang mga bagay na hindi pa alam. Ikinuwento ito ng punong monghe kay Yeonwol, at nang marinig na nais umalis ni Bongjo, si Yeonwol ay lubos na nasaktan. Bumubuhos na naman ang malakas na ulan, sumilong sina Bongjo at Haejin sa isang pampublikong booth ng telepono. Binubuklat ni Bongjo ang isang travel guide at nagpapakita ng labis na interes sa mga banyaga na tanawin sa mga larawan. Nang marinig ito, muling nagkaroon ng tiwala si Haejin at ipinahayag na sa kanilang dalawa ay siya lamang ang marunong mag-Ingles. Tapat namang sinabi ni Bongjo na kung siya ay mag-aaral, sa loob ng isang buwan ay mas magaling na siya kay Haejin. Sa gabi ng ulan, magkayakap ang dalawa at nagsimulang mangarap ng isang magandang kinabukasan habang magkasama sa buhay. Ang masayang buhay ni Bongjo at Haejin ay malapit ng makamit, ngunit tumayo si Yeonwol sa sandaling ito. Ikinuwento niya kay Bongjo ang tungkol sa agimat. Ang agimat ay dahil sa kanyang araw-araw na pagpunta sa templo upang ipagdasal ang kapakanan ni Bongjo gamit ang katapatang nagpaantig sa punong monghe, kaya ginamit niya ang pluma para iguhit ito kay Yeonwol. Ang agimat na ito ay isinilang para kay Bongjo, dala ang hiling ni Yeonwol, umaasang siya ay magiging ligtas at masaya. Bagaman ilang beses na nitong iniligtas si Bongjo mula sa bingit ng kamatayan, nagsimula na rin itong maglayo kay Bongjo mula sa mundo na kanyang pinagmulan. Higit pa rito, nang iguhit ang agimat, sinabi ng punong monghe kay Yeonwol na kung ang agimat ay mahahaluan ng iba pang mga pagnanasa, ito ay magiging mitsa ng kapahamakan. Labis na inisip ni Bongjo ang pinagmulan ng kapahamakan na sinabi ng punong monghe, hindi pa nagagawang pag-isipang mabuti. Nagpadala ang Ilgyumbu ng isang balita, kamakailan ay mailakad si Reyna Incheon palabas ng palasyo, at kagabi, may isang misteryosong lalaki na nakasuot ng damit yang ban ang pumasok sa kanyang tirahan sa labas ng palasyo. Sakto noon, sa bubong na hindi kalayuan ay mailumitaw na pangkat ng mga mamamana, sa bilis na parang kidlat, nagpaulan ng mga pana kay Bongjo. Walang kamalay-malay si Bongjo, agad na tinamaan ng dalawang pana. Nang ang huling panang nakamamatay ay malapit nang tumago sa kanya, muling gumana ang agimat, dinala siya sa harap ng guho ng tarangkahan ng lungsod sa Seoul. Pagbalik sa kasalukuyan, napilitan si Bongjo na kumuha muli ng isang set ng damit, nagtago sa isang tabi upang gamutin ng bahagya ang kanyang mga sugat. Ang pagsalakay na ito ay nagparamdam sa kanya na lalong kakaiba habang iniisip niya. Inatake siya sa gitna ng liwanag ng araw sa mataong lugar. Malinaw na may nakakaalam sa sikreto ng agimat, gustong ilantad ito. Ang mamamatay tao ay tiyak na sumusunod sa utos ng dakilang ministro. Bigla,
Naalala ni Bongjo, sinabi ng mga kawal na ang pumasok sa tirahan ni Reyna Inhyun noong gabing iyon ay nakasuot ng damit yang ban at siya mismo ay isang opisyal na yang ban. Tila, gustong gamitin ng dakilang ministro ang kapangyarihan ng pag-teleport ng agimat upang pagbintangan ang relasyon niya at ni Reyna Inhyun. Totoo nga ang hinala, ang balak ng dakilang ministro ay gumawa ng iskandalo ni Bongjo at Reyna Inhyun upang ipapatay silang dalawa ng hari dahil sa kahihiyan. Sabik si Bongjo na suriin ang kasaysayan para malaman kung magtatagumpay ang balak ng dakilang ministro. Pasuray-suray siyang pumunta sa taguan ng gamit at natuklasan na maingat na nag-iwan doon si Haejin ng supot ng mga kailangan, may pera at pati na ang bagong telepono na binili para sa kanya. Agad na sumakay ng taxi si Bongjo papuntang Aklatan, ngunit habang nasa daan ay nahimatay sa loob ng kotse dahil sa lala ng sugat. Natakot ang driver, kaya agad na dinala si Bongjo sa ospital. Kinuha niya ang telepono ni Bongjo at nalaman na tanging numero lang ni Haejin ang nakatala sa loob. Habang pahinga sa shooting, sa wakas ay nakita ni Haejin ang sunod-sunod na missed call mula kay Bongjo. Agad siyang tumawag pabalik ng may tamis, ngunit nabalitaan mula sa driver na si Bongjo ay malubhang nasugatan at na-ospital. Agad na nagpanik si Haejin, wala na sa isip ang susunod na schedule ng shooting at nagmamadaling pumunta sa ospital. Dahil walang si Bongjo, hindi siya pwedeng operahan agad. Buti na lang at naroon si Haejin bilang tagapanagot at pumirma sa kasunduan para sa operasyon. Matapos ang operasyon, pagkagising pa lang ni Bongjo ay mahinang sinabihan si Haejin na kumpirmahin muli ang kasaysayan. Ngunit hindi ito pinansin ni Haejin hanggang sa pagbalik niya sa set, ibinigay ng direktor ang binagong script. Natuklasan ni Haejin na ang naging katapusan ni Reyna Inhyun ay hinatulan ng kamatayan ng hari. Dito pa lang naalala ni Haejin ang layunin kung bakit siya pinapasuri ni Bongjo sa kasaysayan. Tiyak na dumaan siya sa isang nakakamatay na pangyayari sa sinaunang panahon na maaaring magpabago muli sa kasaysayan. Agad na binuksan ni Haejin ang computer at totoong ang mga tala tungkol kay Bongjo ay nagkaroon ng pagbabago. Ngunit nagkaroon si Haejin ng kaunting pansariling hangad na baka sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan pang bumalik ni Bongjo. 10 araw ang lumipas, nagising si Bongjo. Ang unang ginawa niya ay tinanong si Haejin tungkol sa nilalaman ng kasaysayan. Nakitang nag-aatubili si Haejin at pinipili lamang ang mga mabubuting bagay na sasabihin. Ayon sa tala, noong panahon ni Haring Sukjong, matapos tamaan ng pana si Bongjo at maglaho ng walang dahilan, mula noon ay wala na siyang balita. Bukod doon, wala nang ibang pagbabago sa kasaysayan. Ngunit alam ni Bongjo kahit hindi mag-isip na imposible ito. Ang dakilang ministro ay nagplano na laban sa kanya, tiyak na magdudulot ito ng isang madugong labanan. Habang wala si Haejin, tumakas si Bongjo sa ospital at mag-isang pumunta sa Aklatan. Ayon sa kasaysayan, matapos siyang tamaan ng pana at maglaho sa harap ng lahat, ang balitang ito ay nakarating sa hari. Kasabay nito ay may tsismis din na ang aninong pumasok sa tirahan ni Reyna Inhyun noong gabing iyon ay kamukhang-kamukha ni Bongjo. Nagalit ang hari at iniutos na imbestigahang mabuti ang mga bagay na ito. Ang naging resulta ay ginamit ni Bongjo ang agimat para sa itim na sining, paulit-ulit na pumasok sa tirahan ni Reyna Inhyun. Dahil naglaho si Bongjo ng walang bakas, napilitan ang hari na parusahan ang lahat ng tao sa kanyang tirahan. Maging si Reyna Inhyun ay pinatawan ng kamatayan, ang pinaka-nakakagalit ay ang dakilang ministro ay nakalaya dahil sa pangyayaring ito. Ang balita kay Bongjo ay parang nahulog sa banging malalim, natanto niya na ito na marahil ang mitsa ng kapahamakan na sinabi ni Yeonwol. Ang pinakawalang sala sa lahat ay si Reyna Inhyun. Nangako noon si Bongjo na poprotektahan siya, ngunit ngayon ay dahil sa kanya, kaya namatay ng maluno si Reyna Inhyun sa ilalim ng talim ng espada. Kailangang bumalik ni Bongjo sa sinaunang panahon upang pagbayaran ang pagkakamaling kanyang nagawa. Hinalughog ni Bongjo ang buong katawan, ngunit hindi nahanap ang agimat, tiyak na lihim itong itinago ni Haejin sa bahay. Noong gabing iyon, tinawagan niya si Haejin habang hinahanap ang agimat sa loob ng kanyang bahay. Mabilis itong nahanap ng matalinong si Bongjo sa loob ng refrigerator. Nang marinig ang humihikbing pagpigil ni Haejin, nangako si Bongjo na matapos maayos ang lahat, tiyak na babalik siya sa kanyang piling. Nang muling lumitaw si Bongjo sa mga lansangan ng Hanyang, ang lahat ng mamamayan ay lubos na namangha. Mabilis ding nakabalita ang Yujumbu at agad na nagdala ng mga kawal upang palibutan ang tirahan ni Bongjo. Nagmamadaling pinuntahan ni Jungwon si Bongjo. Sa 10 araw na paglaho niya, ang balak ng punong ministro ay nagsimula ng mabuo. Si Bongjo ngayon ay napapaligiran na sa bawat panig. Nakiusap si Jungwon sa kanya na pumunta sa modernong mundo, wag nang bumalik para magpakamatay. Ngunit kusa pa ring humarap si Bongjo sa hari, iniharap ang agimat na iyon at ipinaliwanag na matapos siyang tamaan ng pana ay dinukot siya ng taong may masamang hangarin na hirapang makatakas mula sa kanilang lungga. Ngunit narinig na sa buong lungsod ang mga balibalita tungkol sa kanya. Ngunit ang lahat ay pakana lamang ng rebelde. Ang utak sa likod nito ay ang punong ministro na nasa loob ng kulungan. Ngunit ayaw paniwalaan ng hari ang salita ni Bongjo, kaya ipinatawag ang punong ministro mula sa kulungan upang siya at si Bongjo ay magkaharap. Ang dalawang panig ay parehong nanindigan sa kani-kanilang katwiran. Ang hari sa kanyang matinding galit ay walang pinaniniwalaan. Nagpasya siyang sariling patunayan kung si Bongjo ay talagang marunong magmahal o hindi. Nagutos siya sa mga tao na isingit ang agimat sa kwelyo ni Bongjo, saka siya pamanain kung gagamitin ni Bongjo ang kamatayan
kamatayan upang patunayan ang kalinisan ng loob. Nangangahulugan iyon na ang lahat ay pakana ng punong ministro. Sa sandaling ito, humarap si Bongjo, sinabi sa punong ministro na ang laban nilang dalawa ay malapit nang matapos, handa siyang isakripisyo ang sarili upang kalagkarin ang punong ministro sa impyerno. Ngayon lang naunawaan ng punong ministro, ang iniharap ni Bongjo ay isang peking agimat habang hinila ng gwardiya ang busog, tatlong pana ang matibay na bumaon sa katawan ni Bongjo. Sa isang sandali, dugo ang nagmansa sa puting damit, hindi siya naglaho, yumuko lamang ang ulo at nawalan ng malay. Nanlaki ang mata ng hari, agad na hinatulan ang punong ministro at pinadala si Bongjo para magamot. Sa sandaling tinamaan ng pana si Bongjo, biglang naramdaman ni Hae-jin ang bigat ng dibdib, isang matinding kaba ang dumating. Sinabihan niya ang manager na hanapin sa internet ang kasaysayan tungkol kay Bongjo. Ang kinalabasan ay narinig na noong nilitis siya ni Haring Soo-kyung para patunayan ang kalinisan, tinamaan siya ng 3 pana at namatay agad sa lugar. Ang balitang ito para kay Hae-jin ay masyadong malupit, hindi niya kinaya ang gulat at nahimatay sa kotse. Ang manager din sa gitna ng taranta ay nagdulot ng aksidente sa sasakyan. Bagaman hindi nasugatan si Hae-jin, ngunit ang kanyang loob ay laging bagsak, nakahiga sa kama ng ospital na umiiyak ng walang boses. Ngunit kinabukasan, ang pangyayari ay nagkaroon ng biglang pagbabago. Aksidenteng narinig ng manager na kagabi ang ospital ay tumanggap ng pasyenteng sugatan dahil sa pana. Ang taong iyon ay tila ang nagpiyansa kay Hae-jin noong nakaraan, ang pagkakaiba lang matapos ang operasyon. Ang lalaking iyon ay tumakas mula sa silid ng masusing pag-aalaga. Nang marinig ang balitang ito, ang mga mata ni Hae-jin ay agad na muling nagliwanag. Ang pangako ni Bongjo ay umaalinggaw pa rin sa kanyang tainga. Ang kamatayan ay tiyak na bahagi lamang ng kanyang palabas. Pagkaraan ng isang buwan, ang punong ministro at ang kanyang mga kasama ay iniutos na pugutan. Sa oras ng pagbitay, nakita ng punong ministro ang anino ni Bongjo sa gitna ng maraming tao. Lumalabas na matagal nang nakipagtulungan si Bongjo sa hari noon pa man. Isang buwan ang nakalipas, sa gabi bago pumasok sa palasyo, si Bongjo ay muling nagpaabot ng palaso na mailiham sa silid ng hari. Ang dalawa ay nagkasundong magkita sa silid aklatan. Ipinaliwanag ni Bongjo sa hari na ang agimat ay tunay na may mahika na maglaho at siya rin ay nakapasok at nakalabas na sa mansyon ni Reyna In-haeon. Ngunit ang lahat ng ginawa ni Bongjo ay upang mahuli ang punong ministro at Reyna Jang. Sa pagkakataong ito na pinagbintangan ng punong ministro, nagpasya si Bongjo na itaya ang sarili gamit ang pagkakataong ito para puksain ang matanda. Itinakda na ni Bongjo ang posisyong katumbas ng pinto ng ospital sa sinaunang panahon at ibinilin sa lingkod na matapos siyang mapana, dalhin siya sa lugar na iyon. Matapos masugatan, ang buhay ni Bongjo ay nasa bingit ng kamatayan. Sa medisinang oras na iyon, tiyak na mamamatay si Bongjo. Dagdag pa sa paggawa ng hari ng maling resulta na patay na si Bongjo, ang manggagamot ay sumuko na sa paggamot, ngunit ang lingkod ay hindi nag-atubili, agad na dinala si Bongjo sa itinakdang lugar. Dahil sa paglipat ng agimat, si Bongjo na puno ng dugo ay bumagsak sa tabi ng ambulansya at agad na dinala sa loob ng silid operasyon. Ngayon, nang personal na nasaksihan ang pagbitay sa punong ministro, natapos na rin ni Bongjo ang lahat ng kanyang misyon. Inayos niya ang lahat para sa mga natitirang tao sa bahay. Pagkatapos ay nagpaalam sa lingkod. Iniwan niya ang kanyang sombrero at espada sa tabi ng ilog, saka naglaho mula sa panahong ito. Noong gabing iyon, lumitaw si Bongjo sa rooftop ng bahay ni Hae-jin. Ang isang Bongjo na dati ay laging tenang at matigas ay nagkaroon ng luha sa mata dahil mula sa araw na ito, wala na siyang matutuluyan, kailangang mabuhay bilang isang batang ulila sa kakaibang mundong ito. Niyakap ni Bongjo si Hae-jin, buti na lang, sa katawan niya ay may isang bagay na hindi nagbago, iyon ay ang pag-ibig. Nagrenta si Hae-jin ng isang sariling unit para kay Bongjo sa lugar na napakalapit sa bahay niya. Nagsimula siyang dahan-dahang masanay sa buhay ng modernong tao. Paminsan-minsan ay nagtatanong kay Hae-jin tungkol sa mga kaalamang pang-araw-araw sa buhay. Nang magtanong si Bongjo tungkol sa gamit ng kurbata, agad na nagpakita ng interes si Hae-jin. Ang bagay na ito kung salita lang ay hindi maipapaliwanag ng malinaw, kailangang personal na ipakita. Masayang tumakbo si Hae-jin sa unit ni Bongjo, tinalian niya ito ng kurbata. Ipinaliwanag na ito ay ritual tuwing umaga ng bawat asawang babae. Matapos talian ang asawa, pwedeng gamitin ang lakas para hilahin ito. Saka ituloy sa paghalik sa kanya. Pagkasabi noon, si Hae-jin ay nagpakita ng halik sa kurbata. Ngunit isang tingin lang ni Bongjo ay alam na niyang nagsisinungaling na naman si Hae-jin. Tila sa bibig niya, ang lahat sa mundo ay nilikha para maghalikan. Ngunit gusto ko ito, isang mundo na kahit anong dahilan ay pwedeng humalik sa iyo. Kinabukasan, katatapos lang ni Hae-jin sa trabaho ay nagmamadali ng makipagtipan kay Bongjo. Bilang isang iskolar ng Joseon, taglay ni Bongjo ang talino at bilis ng pag-angkop. Mabilis na natutunan ang pag-order sa loob ng restaurang kanluranin at naghintay sa pagdating ni Hae-jin. Gaya ng unang pagkain ng dayuhang putahe, ang panlasa niya ay nagulat pa rin ng husto. Matapos magkasama, ang dalawa ay hindi pinalalagpas ang anumang pagkakataon upang magpakita ng pagmamahal. Pati ang isang piraso ng pasta ay naging kagamitan para maglambingan. Pagkakain, ang dalawa ay nagpunta sa parke para mamasyal. Nakita ni Bongjo ang tinitindang cotton candy sa malayo, kaya kusa siyang pumila para bumili para kay Hae-jin. Ngunit sa gitna ng isang napakakaraniwang kilos na iyon, sa isang iglap lang, hindi na mahanap ni Hae-jin kung nasaan si Bongjo. Si Bongjo ay nalito rin ng husto kung bakit bigla siyang naglaho mula sa parke at bumalik sa kagubatan ng sinaunang panahon. Pinulot ni Bongjo ang agimat na nahulog sa tabi, ngunit dahan-dahan itong naging kulay itim. Alam ni Bongjo na ang agimat na ito ay nakuha ni Jungon para sa kanya. Ngayong kusa itong nasira, marahil ay may kinalaman kay Jungon. Pumunta si Bongjo sa bahay aliwan, mula nang ianunsyo ang
kamatayan ni Bongjo, bumalik si Jungon upang magtago sa lumang silid. Pagpunta ni Bongjo sa silid ni Jungon, nakita niya ang bakas ng dugo na humahaba hanggang sa sulok sa likod ng bahay. Nang humabol siya sa lugar, patay na si Jungon, ang pumatay ay ang salarin na buhay pa pala. Pumunta siya sa bahay aliwan, aksidenteng nakita si Jungon, naalala ang galit sa punong ministro at pinatay siya. Kahit hindi mahal ni Bongjo si Jungon, ang pagsama at tahimik na sakripisyo nito sa maraming taon ay naging dahilan para ituring siya ni Bongjo na kapamilya. Ngayong tapos na ang lahat, namatay si Jungon ng kalunos-lunos, hindi mapatawad ni Bongjo ang masamang gawa ng salarin. Agad niyang pinuntahan ang silid nito, bumunot ng espada para lumaban, si Bongjo ay tuluyan ng nagwala. Maliban sa salarin, lahat ng tao sa silid ay namatay sa ilalim ng kanyang espada. Matapos makaganti para kay Jungon, pumunta si Bongjo sa templo para magtago. Sinabi niya sa punong monghe na matapos mamatay si Jungon, ang agimat ay naging kulay itim, hindi rin siya sigurado kung may bisa pa ito o wala na. Ngunit ang templo ay hindi rin ligtas na taguan ng matagal. Nagpa siya si Bongjo na sumubok pa rin ng isang beses. Bumalik siya sa pinagtataguan ng damit, muling isinuot ang vest, inilagay ang itim na agimat sa bulsa, huminga ng malalim si Bongjo at itinutok ang espada sa liig. Nang idilat ang mata, narinig ni Bongjo ang ingay ng mga batang naglalaro sa malayo, na mula ang kanyang mata, gumaan ang loob, buti na lang, nakabalik na uli ako. Kahapon, nang biglang maglaho si Bongjo, labis na nag-alala si Haejin, naupo lang sa parke, umiiyak habang naghihintay na bumalik si Bongjo. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Haejin, tumatawag si Bongjo habang naglalakad patungo kay Haejin. Akala ay isa na namang masayang muling pagkikita, ngunit ang agimat sa sandaling ito ay tuluyan ng nasira. Si Haejin ay nakapikit na lamang na pinanood si Bongjo na muling maglaho sa harap ng kanyang mga mata, bumalik sa sinaunang panahon. Si Bongjo ay naluha rin, tila ang kamatayan ni Jungon ay tuluyang napatid ang daan ng paglalakbay sa panahon. Sa tulong ng punong monghe, si Bongjo ay umalis ng lungsod ng Hanyang ng gabing iyon. Araw at gabi, si Bongjo ay nagpunta sa isa pang templo, gustong hanapin ang monghe na gumuhit ng agimat. Nang dumating siya, isang monghe ang malungkot na nagbalita kay Bongjo na ang punong monghe ay pumanaw na noong nakaraang buwan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bongjo na ang lahat ng pag-asa ay naglaho. Alam niyang si Haejin sa kabilang mundo ay tiyak na araw-araw na lumuluha, nangungulila sa paghihintay sa kanyang pagbabalik, ngunit ang lahat ay tila naging napakalayo na. Sa sandaling ito, naalala ni Bongjo ang nakaraang pag-uusap nila ng punong monghe. Kung susunugin ang agimat, ang pagkikita nila ni Haejin ay mabubura rin ng tuluyan. Ngayong hindi na siya makakabalik, ayaw ni Bongjo na si Haejin ay araw-araw na lumuluha, tinitiis ang dusa ng paghihintay. Noong gabing iyon, sumulat ng liham si Bongjo. Ito ay isang liham ng pag-ibig na tumawid sa 300 taon. Napakaswerte niya dahil sa agimat ay nagkaroon siya ng isang mahiwagang pagkikita, nakatagpo ang babaeng kanyang minamahal. Ngunit ang lahat ng bagay ay maisanhi at bunga, natamasa niya ang mga mabuting bagay, kaya dapat magbayad. Ang alaala ng pag-ibig na ito ang siyang huling kabayaran. Umaasa si Bongjo na pagkaraan ng 300 taon, kung mabasa ni Haejin ang liham na ito, mangyaring huwag nang alalahanin ang sumulat ng liham. Inilagay ni Bongjo ang liham sa loob ng dibdib, sinilaban ang itim na agimat, ang apoy ay sumasayaw na dahan-dahang lumalamon sa agimat, tinutupok pati ang pag-ibig na lumampas sa oras at espasyo, naglalaho sa kawalan ng panahon. Pagkatapos ng gabing iyon, kinalimutan na ni Haejin si Bongjo, ang buhay ay muling lumipas ng isang taon sa katahimikan. Noong araw na iyon, isang direktor ang lumapit kay Haejin. Gusto siyang imbitahan na sumali sa isang proyekto ng dokumentaryo na may pamagat na ang lalaki ni Reyna Inhayon. Nagsasalaysay tungkol sa kwento ng pag-ibig na naitala sa kasaysayan sa pagitan ni Reyna Inhayon at ng kanyang kasintahan, si Haejin, na dating gumanap bilang Reyna Inhayon, ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang sabi-sabi noon ay noong panahon ng pagpapatapon, si Reyna Inhayon ay inalagaan ng isang opisyal na nagngangalang Bongjo. Ang dalawa ay nagkaroon ng damdamin sa isa't isa. Bagaman kalaunan ay napatunayang ito ay gawa-gawa lamang ng rebelde, ngunit si Bongjo ay pinatay pa rin ng hari. Ngunit ang kakatwa ay, ayon sa tala mula sa mga sinaunang gamit, makalipas ang isang taon, may mga opisyal na muling nakakita kay Bongjo na buhay pa sa ibang lugar. Lumalabas na matapos sunugin ang agimat, si Bongjo ay palaging nagtatago na lamang sa piling ng mga mamamayan. Sino ang mag-aakala na makalipas ang isang taon, aksidente niyang nakatagpo ang isang mataas na opisyal sa kalye at siya ay nakilala nito. Nagmamadaling tumakas si Bongjo, hindi na nadala ang mga gamit sa bahay. Ang liham ng pag-ibig na isinulat niya ay nahulog sa kamay ng opisyal. Matapos bumalik ang opisyal sa palasyo, iniulat niya ang bagay na ito sa hari. Naalala ng hari ang pangako kay Bongjo, hindi na nag-ungkat pa, at sinabihan ang opisyal na huwag nang intindihin ang bagay na ito. Ngunit itinala pa rin ng opisyal ang pangyayaring nakita niya si Bongjo sa kanyang talaarawan at itinago rin ang liham ni Bongjo. Ngunit kahit pa pinatawad siya ng hari, hindi pa rin nakatakas si Bongjo sa pagsumbong ng mga mamamayan. Matapos ang isang taong pagtatago, siya ay ibinalik pa rin sa palasyo, naghihintay sa hatol na kamatayan. Sa parehong pagkakataon, sa ibang agos ng panahon, si Haejin ay nakatayo rin sa labas ng palasyo upang kunan ang isang eksena para sa dokumentaryo. Habang binabasa ang linya, habang naglalakad pasulong, nang hindi nalalaman, sa isang sandali, siya at si Bongjo ay nagkalagpasan. Ang sandaling iyon ay tila dalawang kaluluwang nagtagpo. Biglang naramdaman ni Haejin ang isang kirot sa kanyang puso. Sa kanyang loob ay tila naalala ang isang pakiramdam ng malalim na pag-ibig, ngunit puno ng panghihinayang, ngunit sa kanyang isip ay talagang walang laman. Ang resulta, hindi sinasadyang lumuha si Haejin, na kahit siya ay hindi alam kung bakit, sa magkahanay na agos
agos ng panahon, si Bongjo sa oras na ito ay nakatayo mismo sa likuran niya. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay ganoon kalapit, ngunit ganoon din kalayo. Ang paglilitis ay ipinagpaliban hanggang sa susunod na araw. Si Bongjo ay ikinulong sa bilangguan. Naalala niya ang kanyang pangako sa hari na hinding-hindi na muling aapak sa lupang ito. Kaya naman, upang protektahan ang dangal ng hari, nagpasya si Bongjo na hindi na muling maaaring magpakita pa sa harap ng lahat. Binuksan niya ang kanyang balutan. Sa loob ay naroon pa rin ang vest na isinuot niya nang siya ay bumalik kasama ang telepono. Hinawakan ni Bongjo ang kurbata. Naalala noong unang panahon ay matamis na ipinaliwanag ni Haejin ang gamit nito sa kanya. Ngunit ngayon, kailangang bigyan ni Bongjo ang kurbatang ito. Gusto niya itong gamitin upang tapusin ang kanyang buhay sa madilim at masikip na selda. Sa parehong oras, muling naramdaman ni Haejin ang kirot sa puso. Ang kanyang luha ay nagsimulang pumatak ng walang tigil. Sa sobrang dusa ay hindi siya makahinga. Sa sandaling ito, ilang piraso ng watak-watak na alaala ang biglang sumagi sa isip ni Haejin. Naalala niya na dati siyang nag-imbak ng numero sa isa pang telepono at pinangalanan ang taong iyon na dalubhasa sa pag-ibig. Hindi alam ni Haejin kung sino ang taong ito, ngunit ang sakit na ito ay malinaw na nagmumula sa kanya. Sa huli, sinunod niya ang numero sa kanyang alaala at tumawag. Sa madilim na bilangguan 300 taon na ang nakararaan, ang telepono ni Bongjo na nasa lupa ay biglang tumunog. Ang wallpaper nito ay ang larawan ni Haejin na may matamis at maningning na ngiti, ngunit si Bongjo ay nakabitin na, walang sumasagot sa tawag. Hindi matiis ni Haejin ang pakiramdam na ito na tila nasasakal. Lumabas siya ng sasakyan, huminga ng malalim sa ilalim ng malakas na buos ng ulan. Bigla, lahat ng alaala sa kanyang isipan ay bumalik na parang isang pelikulang dahan-dahang umiikot. Sa wakas ay naalala na ni Haejin, si Bongjo ay hindi ang lalaki ni Reyna Inhayon, kundi ang lalaking mahal niya, ang kasintahang namatay na 300 taon na ang nakalilipas at hinding-hindi na makakabalik pa. Basang-basa ang buong katawan, hindi inintindi ni Haejin ang kanyang itsura. Pumunta siya sa istasyon ng Zifi, gustong panoorin muli ang liham ng pag-ibig na iniwan ni Bongjo sa loob ng video. Mag-isang naupo si Haejin sa silid panonood, pinapakinggan ang boses ng aktor na binabasa ang mga linyang iyon. Marahil para sa mga susunod na salinlahi, ang liham na ito ay isang hiwaga, ngunit si Haejin lang ang nakakaalam na ang mga salitang iyon ay isinulat ni Bongjo para sa kanya lamang. Muling hindi mapigilan ang pag-agos ng mga luha, ang panghuli lang ito ay ipinadala na mula pa noong matagal na panahon. Sa kabila ng maraming pagbabago ng panahon at ang huling pagkaunawa ni Haejin, sa paglingon sa nakaraan, ang lahat ay wala nang natira kundi mga luha. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng silid, umalinggaw ang boses ni Bongjo. Hindi makapaniwala si Haejin na lumingon. Nakatayo si Bongjo sa harap niya, suot ang kanyang vest, siya ay nakangiti, tila ba ang dalawa ay nagkahiwalay lamang ng isang oras. Nagtanong si Bongjo kung bakit hindi sinagot ni Haejin ang kanyang tawag. Lumalabas na, noong si Bongjo ay nawawalan na ng pag-asa, ang tunog ng telepono mula sa ibang mundo ay tumulong sa kanya na muling mahanap ang kagustuhang mabuhay. Sa natitirang lakas, pinilit ni Bongjo na makawala sa bitayan. Sa mismong sandali ng pagsagot sa tawag, siya ay muling naglakbay sa panahon pabalik sa kasalukuyan. Nakahiga sa ilalim ng ulan sa kalsada, habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, alam ni Bongjo na muli siyang nakaligtas sa kamatayan sa isang iglap. Labis ang kanyang tuwa, hindi na makapaghintay na makita ang kanyang minamahal. Subalit, dahil sa sobrang pighati, hindi nasagot ni Haejin ang tawag at naiwan pa ang telepono sa loob ng sasakyan. Ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi nakapigil sa mga hakbang ni Bongjo. Nahanap pa rin niya ang daan patungo sa harap ni Haejin. Ginamit ni Bongjo ang isang tenang ng ngiti upang batiin ang muling pagkikita matapos ang mahabang pagkakawalay. Itinago niya ang lahat ng dusa sa loob ng puso at ibinigay ang lahat ng lambing para kay Haejin. Nilampasan ang puwang ng oras na daan-daang taon upang hagkan lamang ang babaeng palaging naghihintay sa kanya. Ang dalawa ay nagpalitan ng matamis na halik sa loob ng silid panonood. Sa pagitan ng liwanag at dilim ng nakaraan at kasalukuyan na nagtatagpo, pinatigil nila ang oras sa pinakamagandang sandali. Ang pelikula ay tapos na rito. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang makapanood ng mas marami pang magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.